Okay, so before we proceed to our next topic, which is objects and classes. So, based on our previous topics, so sino nakala sa inyo ng mga OOP concepts? And then, define on your own. Sulat mo na yun, Joey. Ako yung sumagot last time eh. Yeah. Oh, without looking at your notes. Sino nakaalala? Okay. Oh, yan. And then, objects and classes are also, and then actually, yung OOP principles natin is yung inheritance, polymorphism, encapsulation, and abstraction. Okay. So, Nakatingin sa akin. Ako nga sumagot last time eh. Huwag na ako. Ikaw nga sumagot, dapat alam mo. okay. So, later, each of those will have, magpapakita tayo ng mga examples kung paano inano sa Java code mismo. And then here, we will be returning back to the objects and classes. Okay? So, hindi mo na objects and classes. Objects and classes here. So, at the end of this module, so of course, you will be define and apply the concept of object-oriented programming. And then differentiate again the classes from instances. And then, ito na, yung, remember yung garbage collection sa memory? So, here. So, meron yung concept. And then, explain the Java package structure and the class path. After that, yun na. So, kung napapansin nyo before, wala pa tayong mga import classes na ginawa dun sa mga sa examples. Though, sa mga examples na binigay ko, meron akong import java.lang, something like that, pero hindi naman nagamit. So, here, magagamit na natin yung mga classes. And then, yan, define the concept of a constructor and a finalizer. Then, identify and use access modifiers. So, access modifiers, yan yung mga public, private, protected, something like that. And then, identify and create static attributes and methods. Okay. So, object. So, here daw, object consists of state and related behavior. So, remember, si real-world object, meron siyang state and behavior. And then, when we convert it into a software object, meron pa din siyang state and behavior. Which is, ang state is yung mga fields, and then behavior is the methods. Okay? So, nakaka-remember paano natin mali-distinguish or yung naming ng mga states and behavior. Or yung fields and methods. What do we usually name them? So, yung methods, usually we name them as verb, diba? Verb, kasi yung ginagawa niya. And then, yung mga fields, adjectives. Okay? So, yun si object ngayon. An object store its state in fields, yun nga, and then exposes its behavior through methods. So, ang analogy, si state is to field, and then behavior is to method. Class. A class is the type of the object. So, type of the object na daw siya, si class. So, for example, nag-create tayo ng, we create a dog class. O hindi, mas mataas kay dogs. For example, animal. So, that animal is class. So, yung object na yon is an animal class. Okay. Just like primitives have types like int, long, and char, object have types like strict, dead. So, big decimal, and list. So, objects that belong to the same class share similar characteristics. And a single object is often called an instance. Okay. So, di ba last session isa-isa ko kayo na example ng real world object and then how to convert it into a software object. So, mostly ang example is pwede natin gamitin is yung cars. Pwede, di ba? Ganun. Yan. Class or instance members. Class instance members here. So, si attributes nga,
Also code fields, these are the data of the object. So, it can be primitive or other objects. So, yung based dun sa mga examples natin, so ito yun nasa taas. And then here, ito. Can be primitive or other objects. So, other objects like here, string array. So, for instances, methods, these are the operations or behavior. So, we have the paint method here and the validate user method. So, these are the operations or behaviors. Okay, for instances, methods usually act on the attributes. So, usually daw, siya yung nagpa-process ng mga to. Kaya, napapansin nyo, nandito siya, tinatawag siya dyan. Si max error count, ayun, pinrases niya. Si error count, ayun. Si end process, ayun din. So, si user sa array, saan natin nilagay yan? Oh, so yun din. Okay. Calling instance methods. So, instance methods cannot be called unless an instance is instantiated. So, yung mga instance methods daw, hindi mo siya matatawag unless mag-instantiate ka. You cannot call an instance method directly on just the class. Then calling an instance method on a variable that has the value of null, not pointing to any instance, results to null pointer exception at runtime. Then an instance method acts or reads only on the attributes of the instance as well as any objects passes parameters or is created within the method. So, paano nga ba yun? So, for example, si validate user. Na object natin. So, for example, pag-create ako ng new and then class. Wala siyang sample. Ay, sorry. Hindi ko nalagay yung main method. Okay. So, lagay tayo ng main method. So, copy na lang natin to. So, napansin nyo, yung taas lang inano ko. Kasi yung bracket niya. Example here. Paste natin. Control B. Huh? Control C. And then Control B. So, yan. So, pag nakita nyo may open curly braces, pag in-enter natin, automatic siya. Okay. So, yan. So, gusto daw, ang ano natin is objects, di ba? Calling instance method. So, for example, gusto natin tawagin si validate user tapos yung method niya na validate user. So, try natin kung pwedeng matawag niya yun, ha? Validate user. Then, check duplicates. So, nakita nyo naman, nakita niya, di ba? Pero, hindi pa natin to kasi define. Yan. Pwedeng create local variable, pwedeng create field. So, either of you. So, local variable na lang. So, automatic generate niya na walang laman. Pero, Control Z. Ito na, ano sabi niya? Initialize variable. So, kasi ito,
Wala pang laman yan eh. Initialize natin. Ayan. Tumuloy lang ina. Nalulagay. Dahil nalagay para lang matawag. So, napapansin natin dito, static to. Yan. So, ano nga ba ang characteristics ng instance method? So, you cannot call instance method directly on just the class. Ayan. So, unless an attribute is static, in which case the value is shared across all instances. So, for example, balik tayo dito. So, ito for example, ito kasi naka-static sila eh. So, try natin magtanggal ng isa. So, ano muna natin? So, yan. So, need natin daw mag-create ng getters and setters. Pero mamaya, yan pa natin kung ano yung mga getters and setters na yan. So, kapag kasi hindi naka-static to, so, ang makaka-access niyang lang yan is ito mismong class na to. Unlike kapag tinawag natin dito, so, si validate user, so, yan. Hindi niya rin nakikita, di ba? So, paano nga ba mag-instantiate ng isang class? So, for example, si validate user, yan. Tapos, val user equals new validate user. So, ayan. Ganyan siya mag-instantiate. So, pag tinawag natin si val user, so, gawin natin. Tingnan natin ngayon kung matatawag natin yung mga methods niya. So, yun pa din. Tatawag natin. Mm. So, ano na natin to? So, nakita nyo nag-error dito kasi hindi na siya naka-static. So, ibig sabihin, hindi niya na makikita ngayon yun. Kasi, para magamit siya, need pa natin ng getters and setters. Pero later on, natin yung getters and setters na yun. So, doon muna tayo sa ayan, user. Yan. A class method belongs to the class, meaning you don't need code fields, and then calling instance methods. So, meron pa tayong sample ng instance method, which is here. Module 4. Ayan, no? So, isa-isahin natin. So, calling an instance method on a variable that has the value of null will resort to a null pointer exception. So, for example, ito nga. So, ano ba yung inano natin? Si user. Okay. So, ito pala muna. Si module 3 user. Okay. At parang walang naman ito. Okay. So, this is an example of a class. Si user class. And then, ang fields natin dyan, ano na yung mga fields natin? Username, password, security question, security answer.
And then, so lahat na yan, mga methods yan. Okay? So, but here, particularly ito, so, pag hindi kasi natin siya in-static, so, in order to access for it, so, kailangan natin tinatawag na mga getters and setters. Kapag need natin i-access yung laman nito. Kasi for example, gusto natin kuhanin si username, si user, tapos yung username. So, for example, nag-declare na tayo ng mga users. So, eventually, kailangan natin iset doon. Kasi hindi tayo pwedeng maging username equals ganon. Hindi pa equals yung value niya. Hindi pwede yun. So, paano ba tayo mag-store ng value? So, kailangan kaya natin ng set. Yan. Get username, set username. So, para magkaroon, username dot set username. Ganon. So, ito kasi, we'll be calling instance methods. So, after that, yan na. Class methods and variables. Calling class methods and variables. Okay. So, ito, calling class methods, statics methods. Static methods. Okay. So, ito kanina, di ba? Tinawag natin siya class methods kasi daw, nakano siya as static. So, balik tayo dun sa code. Nandito. Okay. So, this one, our code, class methods. And then, dahil may mga static siya. Ang pinagkaiba niya dito, walang static. So, these are fields lang. So, ang fields, in order to access, need natin ng getters and setters. So, ano muna natin ito pasadahan muna natin. So, dito muna tayo sa object instantiation. So, instances of a class can be created by using the new keyword. So, every new, pag nag-new tayo, ibig sabihin nito, nag-instantiate kayo niyan. So, like here, new string. So, pwede siyang ganyan gawin. 'Di ba? Pero yung usual na ginagawa natin is string, ito ganito. Kaya pwede rin ganito. Assigning. Pero ang mas dyan is laging ito na lang. Kasi same effect lang yan. So, mahaba pa yung isusulat mo. Pero sa string lang yan ganyan Pero sa other objects, hindi. Yan. String class is one of the few classes that can be instantiated directly with literals. So for most classes, you need to use the new operator together with the class constructor to create an instance. So yung sample natin kanina, where is that? So here, so nag-validate user tayo, while user, then new. Okay. So yan. So object or class is the instantiation. So, refer tayo dito sa object instantiation sample. So, ito na nga yun. Ito, big decimal. So, si big decimal, is an object din yan. So, napansin nyo, nag-instantiate din tayo na new big decimal and then yung value.
So, yung pag gantong tawag is either call this one as may constructor siya na nagpapas tayo ng argument. So, ano nga ba yung constructor? So, later, paatindi natin kung ano yung constructor. So, here, mag-focus muna tayo kung paano instantiate. Okay? So, pansin nyo, pag wala pa tong import, delete ko ha, tapos ginamit natin si big decimal. So, nagre-red siya. Kasi ibig sabihin, hindi niya pa makita itong class na to. So, paano ba ang iano natin? So, hindi nyo naman dapat sa ulo kung nasaan siya. So, ganito lang yan. So, red, tapos mag-auto suggest yan. So, i-ano nyo dun sa ano, yan. Bagal ko yan. Nag-record ka na. Yes. Then, here. So, ang suggest niya, import big decimal. So, may mga ibang classes kasi na magkakaparehas ng name eh. And then, pamimili ka doon kung ano yung kailangan mo talagang gamitin. So, kaya nandito yung kanilang package. Para ba mag-suggest, kailangan nasa isang package na sila? Ano, Or dapat kailangan naka-open? mag-auto-suggest siya kapag nakano siya as sa reference libraries mo. Nakasama siya sa reference libraries. Or kasi ito, yung java.mat, nasa JRE system library na siya. Okay, so paano ba for example, magagamit tayo ng other third-party API na jar. So for example, magkikreate ka, sa Java kasi pwede kang mag-create ng Excel or ng PowerPoint using your Java codes, kaya lang need mo ng third-party API. So paano nga ba iyan yung gagamitin yun? So click mo lang yung project, and then bagal niya, right-click, then go to properties, and after that, build path. So from there, see, you can add jars, external jars, class, external class folder. So, since external jar siya, yung third-party API, add external jar, tapos hanapin lang natin yung .jar. So, currently, ang nakaano na is yung sql.jdbc.core saka hsqldb.jar. Nasa ibang directory sila sa nakikita nyo. Yan. So, inilagay ko siya as reference libraries. Okay? So, kasi, kuwari, naglagay tayo dyan ng method, alam natin na yun yung class. Pero, hindi naman nakaset as reference libraries. Hindi niya yun i-auto-suggest kasi hindi niya naman makita eh. Dapat nandun talaga siya. Sasabihin niya, pag hindi niya makita, create a class na ganito. So, ayan, no? Diba? Nakita mo, create. Kung hindi naman ito yung kailangan mong gamitin, so create class daw. So, in this case, import tayo. So, automatic, mapunta siya sa import statement. So, meron tayong mga, for example, is, nag-import tayo ng java.lang. Java.lang. Yan. So, kapag nakadilaw, usually, hindi nagamit yan. So, remove unused imports or organize imports. Para yung mga other na nakadilaw, so for example, may nilagay kayo tapos hindi naman pala, automatic kasi nag-import yun eh. So, kapag i-comment out nyo na, like here, for example, i-comment out natin yung mga big decimal. Meron pa ba? Ayan, comment din natin to. So, yun, hindi na nagamit yung big decimal, di ba? So, nagdilaw na siya. So, kapag inano natin yan, so, balik tayo ulit doon, mag-auto-suggest yan to clean the imports or fix to probably organize imports. So, para ano naman yung ginagawa niya based dito. So, organize imports. So, tinanggal niya. So, kapag naman kinoment out natin ulit yan, wala siya ulit.
So, import ulit natin. Ganun. Okay? Yan na. To use the big decimal, you need to add import statement below the package declaration. Below the package. So, ito. So, yung import palagi sa baba ng package siya. So, lagi nasa taas yung package declaration. Pag nilagay mo to dun sa taas, mag-error yan. Pag manually mo nilagay. So ito, bakit nga ba to nagdilaw? Si company 2. Hindi siya yung change. No, naka-instantiate siya. String siya eh. Then naka-instantiate din siya. Yun, tama. Kasi hindi siya ginamit. So, nag-instantiate ka, and then hindi mo naman ginamit. Para saan yan, di ba? O, warning to, pag dilaw usually. So, bakit kailangan mo pa yan? Eh, di syempre, inaano na, i-remove mo na yan kasi sayang sa memory din eh. Sa space, sa code, sa space. So, kung gusto mo siyang gamitin, edi syempre, ano ka ng ano. O, yan. Lagay mo yung company 2. Yan na. Okay na. So, gagamitin na siya. Pero yun nga, para lang ma-determine nyo, kuwari, nag-initialize kayo, nag-instantiate kayo ng mga variables na sobrang dami. Tapos, hindi naman pala nagamit lahat, magdidilaw yun. Okay? Okay, next slide na tayo. So, how to use the instance nga ba? And you can only use instance methods or access instance method attributes other than object as instantiated. So, like here. So, for example, si company, yan, nag-instantiate ka. And then, gusto mong gamitin ngayon, kasi ito si string, napansin nyo si string, may mga static methods yan. Like here, to uppercase. Pag ginanyan mo, automatic, i-uppercase niya ngayon lahat to. So, maraming static methods na nakaakibat si string. So, napansin nyo, di ba, ito, dideclare natin si string, tapos as a variable, tapos lahat ng methods ni string, nakukuha ni company. Katulad nung kanina, pinano natin, yung si validate user, tapos nag-instantiate tayo ng pangalan is valuser. Si valuser, nakukuha niya, o nakikita niya lahat din ng methods ni validate user. So, kumbaga, parang inheritance na din. So, madami pa yan. So, dito sa sample natin, napakadami na mga methods niyan. So, like here, so to uppercase, meron din to lowercase yan. And other one, so concat. So, si company, that concat, so pwede kang magdagdag. So, parang iyan yung tinatanong mo din last time. So, concat. And then, replace. Yan o. Replace all. Replace first. So, ang dami. Substring, lowercase, madami yan. Copy value. So, you just need to, explore the auto-suggest niya para malaman mo kung ano yung mga pwede. Kay string lang yan, ha. Si big decimal, madami din. For like here, tingnan mo, si big decimal, meron siyang multiply. O may absolute, may add, may divide. Remainder, okay? So, yan. So, ito, yung arguments niya, ito, di ba, set scale, and then, may mga different arguments siya. So, this one is called method overloading. Kasi, same method name, magkakaiba ng dami ng arguments. Ito, same ng number of arguments, pero magkaiba ng return type or ng data type. Ito, int, ito int, rounding mode. So, rounding mode is actually a
object din. Another class yan. And then here. And here, subtract ka, big decimal, then big decimal, then math context. Ayan. Okay. Okay, ito na si Jar. Meron bang ano, para malaman, kasi ang dami niya doon. Merong parang reference para malaman mo. Ano yung pinaka Ano, paano, ano yung Ano yung gamit ni no? gamit. Yung gamit ni Lord. Okay. So, ganito yan. So, kasi doon, hindi naka-specify. So, yun yung gagamit talaga ng Java doc eh. Yung tao. Kasi ang haba no? Parang isa-isahin mo. So, actually, pwede kayong magbukas ng internet. Sorry po. Tapos doon mo May site yun, si Java Doc. Actually, lahat nung mga reference libraries I mean yung nakaano talaga dun sa mismong JDK or sa JRE, for example, 7. So, lahat yon may ano. may corresponding Java doc. So, medyo kasi mabagal tong PC ko. So, try nyo nga. Lagay nyo is string Java doc. Search nyo sa net. Java, tapos actually string Java doc nga. Pwede naman yun. So, dapat dadalhin kayo niyan yung sa, yan, yung docs.oracle. So, open yan, sir. So, ayan, nandyan na yung ano niya. Napansin nyo, sa baba pa. Nandyan yung mga fields niya, constructors. So, later, ano natin kung ano ba meaning ng constructor. And then, yung mga method niya, nandyan din. And then, description. Method and description. So, nandyan lahat yon. So, for example, yung big decimal, sige, search nyo din. Bookmark na pala to. Mark na ito ng bonggang-bongga. Nandito ba lahat, Ken? Nandyan lahat. Basta naka-ano siya, yung sa default na ano ni JRE. Yung mga Java doc. So, for example, mayroon kang, si string, meron kang hinahanap na certain function. Tapos, hindi mo alam kung may ganun nga siyang function. May package. You can use that. Package. Ito, operations niya. Algebra, multiply, divide. Ito. Ba't ito? Luwag sa maming ito. Okay? Okay, so, next naman na topic natin. Okay, busy pa ba kayo i-check yan? Okay na. So, garbage collection naman. So, before kasi, di ba, yung one of the advantages, naalala nyo, may robust and something. So, advantages ni Java kasi, nag-auto garbage collect siya. So, kapag hindi na, for example, hindi na nagamit yung variable na yun, pag-sample tayo nung naglulu. Okay. Si input array. Kaso ito kasi nagtapos na. Ito si message. Ay, wala tayong tayo iga-garbage collect niya. Pero may sample tayo. Garbage collection sample. Okay, so may example natin garbage collection.
int b. So, ito, nagpasa tayo ng integer. So, for example, run new big decimal 24. So, try natin ito i-run, ha? Okay, so bakit nagkaroon ng laman to yung 24? Sana yan, system out. Ito ba yan? Kasi, yan natin to. Run as Operation. Ano nakalagay? yun. 400 saka 200. So, ang laman ni A is 400, ang laman ni B is 200. So, if A is greater than B, o yan, magano tayo, big decimal 24. So, nilabas niya, 24. Big decimal. So, amount now is now out of scope. Pagdating dito sa if na to, wala na si amount. Ibig sabihin yan, na-garbage collect na ngayon si amount. So, sa memory, yung laman ni amount, wala na din. So, na-free na yon. Kasi after nitong if na to, hindi na siya ginamit eh. So, automatic, pagdating dito, pag-iano nyo na si Ana dito na sa part na to, wala na ngayon si amount sa memory natin. And then, another amount tayo. So, new big decimal. So, null. Bakit null? Kasi, reference is pointed to null natin. Okay? Reference is pointed to another object. So, for example, ito naman, di ba nag-instantiate tayo ng big decimal, which is 48. Tapos dito, nagano tayo ulit, pinoint naman natin, ginamit natin yung same variable name, pero ibang value. So, pag ina natin yan, i-comment out muna natin. So, dapat, ang ino niya is 1, 2. 1, 2. Okay? So, kapag ninal natin, o nakita nyo nga kanina, nag-null siya, di ba? So, hindi natin as null. So, kapag gano'n, ninanal natin, na-free na din siya actually sa memory. Yan. Garbage collection is the process of automatically clearing up the memory being used by the objects that will no longer used by the program. So, yun, automatic siya. And then, invocation of the garbage collector is automatically determined by the Java virtual machine depending on the need to do so. So, usually nga, kapag nagnanal na yan, tinatanggal na din sa memory yan eh. And then, kapag inano mo siya, null lang yung return nito. And then, to manually initiate garbage collection, this one. Pwede ito, system.gc or runtime.getRuntime.gc. So, if you want to initiate garbage collection manually. And then, you can also actually, kapag, ano ba to, finalize. So, ginamit ba natin si finalize o hindi naman natin Pero kung automatic ginagawa niya, para sa kailan natin magagamit yung ano? Alin? Yung manually, garbage collector. Okay, so usually nga kasi, hindi na to kinocode eh. So, automatic. Automatic siya o talaga. So, pero kung gusto nyo pa din talaga, kung ikaw Gusto mo mapilit sure. ka, gusto mo sure. So, yan, i-code mo. Okay. Garbage mo. Oo, garbage mo, i-collect mo. Trash na. Oh, kaya. Empty. Empty trash. Yan, no. A reference is eligible for garbage collection when the reference goes out of scope or the reference is pointed to another object. So, katulad kanina, or reference pointed, null. So, ang nangyari, kasi di ba, etong another amount, so kapag daw out of scope, okay, si amount, free niya na. Tapos, dito, another amount, nagano tayo ng big decimal. Tapos, ulit, nag-point tayo to another object. Ito kasi,
Nangyari niyan, di ba pag nag-new, nag-instantiate tayo. So ngayon, ang nangyari niyan sa memory, nung nag-instantiate ka ulit, tinanggal niya yung ito, tapos nag-another siya ng another amount na may ito ang laman. Tapos, tinanggal niya ulit to, nag-create siya ng bago, na null na. Tapos after nito, pinirin niya talaga manually, kahit wala na siyang i-free. Ayan, custom classes na tayo. Okay. So, ang custom classes is yung mga classes na kinikreate natin. Example niyan is yung validate user. So, custom class siya. So, for here, ang pinaka magiging custom class natin na sample is yung package structure. Here, the user.java. So, yan, custom class to. So, actually, basta mag-create ka ng sarili mong class, custom class na yun eh. Module 4 talaga yan. Bakit? Exercise. Hindi, kasama-sama to kasi based doon sa kung anong module tayo. So, lahat ng kaya naka-module for kasi samples yan, di ba? Mga samples natin for module for presentation. Sample lang pala. Mga samples to. Kasi yan, actually, yung mga samples ko, pwede nyo na talagang magamit sa actual na graded exercise eh. You just need to tweak some. So, hindi naman kayo bibigyan na totally na hindi, na wala tayo sample tapos hindi tinuro. So, lahat yan, tinuro, pagwasan nyo tinuro, and then may mga samples, and then kung hindi ganun na ganun, syempre, nasa sarili nyo ng logic yun. The logic is from you, but the samples that you can use is in there as a reference. Okay, so a primary aspect of an object-oriented programming is the ability to define customized class. So, katulad nga nun, si may user class tayo. Kung may animal class, may cars, pwede ka mag-ano ng car na class. And then, a class declaration is .java, the basic building block of a Java application. So, yung mga .java is actually needed para makapag-ano ka ng Java application. So, pag walang .java, so wala kang source, so ano yung iraran mo? Okay? All code is built and attached to a class declaration. There is no code that does not belong to a class. So, yun lang. So, wala daw code na hindi kabilang sa isang class. Okay, package structures. So, on our previous session, tinefine na natin kung ano yung mga packages. So, packages are collection of classes. Kaya lahat ng class natin is either nasa loob ng mga packages. Okay? Okay, so packages daw are usually clustered based on functionality or relationship. So, kaya tayo may mga packages na ganyan. So, ito, naka-group siya na ganyan kasi lahat na to is mga sample for module 4. Okay? And then, classes can be specified to belong to a certain package using the package keyword. So, dito, pag tingin mo pa lang ng code, alam mo na kung nasaang package siya. Nandun sa module 4. Okay? So, hindi mo na kailangan hanapin. Diba? Automatic. Nandun na. Kita mo na. Tapos pala, meron din pala akong ipapakita sa inyo. For example kasi, yan. So, kung ano yung naka-open sa inyo, so, kuwari, tinatamad kayong hanapin dito. So, ito, i-ano nyo yan, i-click. Automatic ilalabas niya kung nasaan. So, for example, ito si instance method. Pag kinilig ko yan, nandun din pala siya. So, hanap tayo ng nasa module 3. Ito, si validate user. Kaso nasa ibang ata to. Ayun, nasa ibang project, pero nilabas niya kung nasaan.
So, medyo na ano ko dyan, kaya hindi ko siya ginagamit. Kasi haba na ng haba eh. Tapos tinuturo. Pero kaya nga ginagamit yun. For example, gusto mo lang hanapin kung nasaan. For example, itong paano na pala na to, itong method pala na yan. So, kuwari, marami ka ng project na nakabukas. So, for example, itong project na to, yung class na to, nandun din sa project na yun. So, nalilito ka ngayon kung alin doon. So, ibuksan mo yun para malaman mo kung kung saan package siya. Okay? Yeah, the package structure is a representative of a directory structure where the class definition is located. Yan. So, the class path is a list of directories and jar files that contain classes and other resources needed by the Java application to run. So, remember, nung nag-ano tayo sa command line, di ba yung dash cp natin? So, same siya ng pag-set ng class path. Kaya lang ito, yung set class path na to, pag ginawa nyo to sa environment variables, naalala nyo, di ba, nag-set tayo ng Java home. So, laging ito yung titingnan niyang class path. Kaya yung problem nung kay Leia, naka-define kasi to manually doon sa environment variables niya. So, lagi niya tinitingnan doon yung class path. So, kaya hindi makita yung mga class niya. Okay. So, pag script, pwede mong gamitin yan, pag set ng class path, or pwede nga yung kapag iraran mo na yung -cp. Doon mo ilalagay lahat. Okay, importing classes, yun nga, napakita na natin kanina, ganito yung pag-way niya. Importing of classes allows the programs to access or use the imported resources. Then, imported resources can be a single class or an entire package. So, pwede daw na specific class ang i-import mo or yung buong package na, like this one. So, si Java util calendar is the specific class. And then, the package is the java.util. So, ibig sabihin nun, lahat ng classes under this package is i-import mo. So, for example, multiple na ano yan. Marami ka puro java.util. So, kung gusto para ma-minimize yung code, eto na lang, yan. Although, kahit yung mga hindi mo gagamitin, okay. Pero for example nga, kung isa lang naman, specific na to, eto na lang. For example, o dalawa man lang, kung ganun din naman yung line of codes ang okay, di ganun na lang. Yung specific class na mismo. So, balik tayo dun sa module 4. So, meron ba tayong sample? Wala naman kasi yun na, madali naman yan yung mga import eh. Okay. So, concept of a constructor and finalizer. So, ano nga ba yan? So, constructors daw are methods that set the initial state of an object. So, constructor name must be the same as the class name. Okay, ano nga ba yun? So, for example, itong si user. This one. So, ito, nakita nyo, constructor to. Same siya sa Oo. Sa class name. So kapag nag-instantiate ka ng user, so equals new user yan. So ito kasi do natin constructor ang tawag. So kapag kasi nag-create ka ng class, for example, saan yan? Di ba meron tayo dyan na pwede kang mag-anogan ng main class? Yan, pwede ka rin magkaroon ng constructors. Ito yung superclass na sinasabi niya is yung object yun eh, pinaka-superclass natin. Pero sige, try natin to. Yan. Tapos, ano natin? Sample 2. Saan na to? Java training. So, okay doon. So, ito yung auto-generated na constructor. Yan. So, yung constructor na ganito, tinatawag yan, do nating constructor. Kasi, wala ka namang ano eh. So, usually, pag constructor kasi, may arguments. So, ito, do nating constructor ang tawag.
which is ito nga. Yan, do nating constructor. And then, merong constructor naman na may arguments. Yan. So, actually, pwede kang mag-create ng constructor based din doon sa mga fields mo. Kasi for example nga, si user. So, gusto mong mag-instantiate ng or mag-initialize ng user na already meron ng username password. So, pwede mong ilagay yon. So, paano ba ginagamit yan? Si validate user, dito tayo sa sample. Kaso, nasa iba tayong package eh. Pero pwede natin man yan. Okay, si user equals new user, for example. So, hinahanap niya ngayon si user, I think. So, cannot instantiate the type user. Bakit? Doon sa ano natin, meron ba tayong user dito sa isa? Kasi may user din tayo dito. Yan o. So, wala kasi tayong do nating constructor dito. So, napansin nyo, may user tayo dun sa ibang project. Tapos ang nakikita niya is yung project na yun. So, kasi kapag nandun siya sa same project, same package, yun yung una niya titingnan. Unless you define it or unless you import it yung another project doon sa other project. So, ito, meron tayong username. So, paano ba tayo initialize using constructor? So, ganito. So, napansin nyo, yan, si user, automatic, pag control space tayo as auto-suggest, yan. String username, string password, and then mayroon pa tayo ulit na username, password, lagi na times boolean. Yan. So, meron tayong dalawang gantong constructor. So, ang una natin, dito na lang muna. Username, password. Ay, ano yun? So, mali at ako na napindot. Ito. Ha? Anong ginawa niya? Nilalagay niyo yung So, dapat, kung string yon lagay natin as user 00, and then, napansin nyo yung codes din, automatic din siya. Password 00. Okay, so yan, bakit nga ba? Nag-error pa din. Cannot instantiate the type user. At bakit? Di ba ano yan? Saan ba tayo? Training, tapos si user dito. Yan. Bakit? Tayo natin gawin kaya static to. Kasi naka-abstract na pala to. Okay, gets ko na. Naka-abstract class kasi to. Okay. So, wag ito yung gamitin natin. So, pagdating dito sa kabila, tignan natin kung naka-abstract din to. Hindi naman. Okay. So, dito tayo kay sample 2 na lang. So, yan na natin to si sample.java. Yan. So, dito sa main method, pwede tayong magtawag ng user. So, user equals new user. Yan. Tapos, natin. So, ito yung mga constructor niya. So, ito gamitin natin. So, lagay tayo ng... Hindi, pag ganito kasi, usually yan. Pag ganyan lang, automatic, delete mo yan. Naka-insert ba? Ayan. Tapos yan, ito, pag pinili nyo, ay, ba't ganun na ayaw niya? Ayan na lang, manualin na lang natin. Pero alam naman natin na string. User 00 again, and then pass 00 here. So, yan. So, nag-yellow siya kasi hindi pa rin natin ginagamit, di ba? So, kaya ngayon, nag-create na tayo ng user using the constructors na may arguments, the fields. So, kaya, paano ba natin tatawagin?
Kauchugi, may ano ka ba? Kung paano natin tatawagin yung value? For example, gusto natin kuhanin yung username ni user. For example, gawin natin pala tong user 1. Gusto natin kuhanin yung username ni user 1. Paano natin siya i-code? User 1 equals. Ano ulit? Tatawagin yung ano. Hindi kasi nga, di ba, nag-initialize na tayo or nag-instantiate na tayo ng user na may username na. Saka password. So, paano natin tatawagin ngayon yung username ni user, yung username ni user 1? Gusto mo siyang i-system out, print line. Paano mo tatawagin ngayon? Yung field niya, paano mo tatawagin? Hindi mo alam? User 1. Okay, user 1, tapos May equals yan. User 1. pag user 1 equals, nag-i-store ka ng value. Eh, gusto mong tawagin, gusto mong... Array yan, di ba? Hindi ma'am, object na siya ngayon, object na. So, gusto mo ngayon tawagin yung field niya. User 1.user. Okay. User 1 dot, User. user? Ganyan. So, kasi di ba si user nga, nasaan na ba yung si user? Ito, di ba? So, gusto mong tawagin ito, yung username niya. So, paano mo ngayon tatawagin? Dapat ba ganyan? Username mo. O, ganyan? Yan. Ha? Patingin mo sa kabila. Nag-error siya. Kasi nga, alam niyo kung bakit? Kasi, this is our field. Si user, itong mga to kasi fields yan. Hindi siya static. Hindi siya static fields. So, pag ganun kasi, need natin ng here, yung getters and setters. Get username. Okay? Pero, Okay, so ganito yan sige, balik tayo dito. So, si user 1, ba't ganun yung nire-return niya naman is username din naman? ganito, tingnan mo, get, yan. Isa-isa niya nang iyan yung mga getters niya. Okay, so pag sinis out natin to, gagana pa kaya to? Yan. So, ang lalabas nito is si user 00, di ba? Yan. Dalawang beses. Bakit dalawa? Naka-sys out din. Tingnan natin ngayon yung getters and setters niya. Wala naman, di ba? Meron yun, no? Ito. Kasi sa constructor niya, nag-sys out tayo. Okay? So, pina-perform niya rin pala yun, no? Pina-perform niya kung ano yun nandun sa loob nung getters and nung constructor. So, gagawin niya So, lahat. kung bari, for example, gusto niyo mag-initialize ng user tapos merong other logic. 'Di ba? Meron basta. May something ganun. For example, pwede tayong username password tapos dong username password i-encrypt natin muna. 'Di ba? Pwede 'yun. I-encrypt natin pagkatapos na. Ganito kasi yung talaga pag napapansin nyo, kapag yung this.username, yung this.username na to is the same as this one. So, kaya kahit etong username, same sila ng pangalan, yung value na pinas mo, is i-store mo dito. Okay? And then ito din, pag ito, password. So, itong password na to, saka ito, kahit same sila ng pangalan, pero magkaiba talaga sila. Kasi ito is an argument variable, and this one is the class fields. Kaya, para ma-determine kung alin doon yung iyon, nilalagyan natin ng this. So, ibig sabihin, this password is this password. Okay? So, actually, itong getters and setters, napansin nyo, di ba, palagi ganyan yung niya?
I mean, palaging ganito yung format niya. So, si getters, ganyan, return, then yon. Tapos si setters, ganon. So, actually, may, tawag dito, may shortcut paano mag-create ng getters and setters. So, for example, delete ko to, Okay. So, ngayon, nagdidilaw yan. So, sasabihin yan, it's either remove daw kung hindi gagamitin or mag-create ka ng getters and setters. So, pwede magsasuggest siya na mag-create ng getters. Tingnan nyo kasi dito, ang ginawa niya lang, nakita niya is yung mga hindi final at hindi static. So, ito final, nakita niya to as constant. So, hindi niya kailangan gawa ng getters and setters. So, for example, lagay natin to as static. So, ayan, pero may getters and setters pa din siya. Okay? So, ito naman, bakit siya naka-private? Kasi supposedly, kapag mga is naka-private talaga. Kapag, what you call this, mga class fields. Mga class fields. So, ayan, nagdilaw siya. Create getters and setters. Ito kasi, isa-isa yan, no? Create getter and setter for username. Create getter and setter for password. Pero may mas madaling way. Para lahat na yan. For example, kung madami yan, 100 fields yan. So, for example nga, may table tayo. Tapos, i-convert natin siya into class. Tapos, 100 fields. So, 100 fields din natin i-create yung mga fields muna. Siyempre, fields muna. Tapos, 100 times mo din. Actually, doble kasi getters and setters eh. So, ganito lang yan. Pinakamadali. So, highlight nyo to. Actually, kahit hindi siya i-highlight, right-click lang dito. And then, saan na yun? Source, generate getters and setters. Tapos, kuwari, constructor din, pwede ka din mag-create, generate constructor using fields. So, kung ano yung fields mo. Okay? So, try natin muna yung generate getters and setters. Ayan, mamimili ka kung ano yung generate mo. Pero ito, syempre, hindi ito. Hindi niya makita, di ba? So, isa-isa na lang. So, ayan na. Tapos, automatic, may na rin. Document comments. Okay? So, yun na yun. Sige, constructor. Yung constructor naman, syempre, for example, ito, kasi dalawa na yung constructor natin So, comment out muna natin itong isa na to. Ito na lang pala. Yan muna. So, ang gusto nating... So, parang inano mo yung fields lang. Oo. Yun lang yung parang manually na kinode mo. Manually ko kinode lang ito. Pwede mo nang That's right. So, ito lang ang kinode ko dyan. Tapos, lahat na to, pwedeng automatic yan. Tapos, saka ko lang dinagdag to. Okay, so, generate constructor, ha? Sige, ha? Ulit yun. Sino nakaalala kung paano? Source. Okay, source. Yan na. Generate constructor. Yan. Using fields. So, napansin nyo, pwede yung na mag-create tayo na, yan lang, yung laman niya. Or, yan, either way, lahat. Or pwedeng username, password lang. Okay, so, okay natin. Saan napunta? Yung sa baba. Ito, dito napunta, ha? Bakit nga ba dyan napunta? Nasa nakatuto kanina. Yung cursor natin, kasi Oo, doon. ganyan. Okay, dito natin itutok. Source, generate, constructor using fields, and then, okay. Dog pa din. Makulit, ha? Pero yan, i-copy paste yun na lang. Ang kulit, eh. Ayaw. Pero generate niya. So, ito rin yun, no? Ito rin yan, di ba? Yeah, so, i-delete na natin to. Ito rin, tapos i-uncomment na lang natin. Here. Duplicate naman na pala.
kasi nga, so, ito na yung tinatawag ngayon na method overloading. So, ito yung constructor natin. Tapos, meron pang isa, same name, same method, then, magkaiba ng number of arguments. So, yun yung method overloading. So, ino-overload mo yung laman. Pwede ganun. Oh, yan. Yan na ngayon, ma'am. Pwede rin naman kasi, hindi lang siya pwede. For example, ito, same number, tapos, same data type, tapos magkaiba lang ng pangalan. Hindi pwede yun. So, for example, ganito. Gawin nating username 1, password 1. So, hindi pwede yan. Wag natin lagyan ng laman para wala tayong problema dun sa laman niya. So, hindi pwede yan. Kasi, same na. Same na sila. Same na nung method signature. Ng data type. Pero pag ginawa natin tong int, pwede na yan. Iba na kasi. O gawin natin tong car na array. O, pwede yan. Diba? Okay? So, since ito is user, nakikita nyo na gagamitin natin to. Okay? So, may nakita nyo din, may security question na, may security answer. Na rin yun eh. Iba naman ako nag-break. Mukhang ito na yung next. Yun nga eh. Mukhang ano na eh. Ayun na, yun na ba? Nakikita na ba? Okay. So, yan na. Constructor cannot return a value not even void. Okay, yan na. Yan yung mga dapat tandaan na sa constructor, ha? Constructor name must be the same as the class name. Constructor cannot return a value. Kaya nakita natin mga constructor, wala tayong mga return. Oo nga. Even daw, kahit void daw. So, hindi tayo naglalagay dyan ng public Yun nga, ba't wala public siyang void? void. Kasi nga constructor siya. So yung constructor siya, hindi niya need mag-return. So, Si void hindi rin nag-return. si void hindi rin nagre-return. Pero, since special method siya, constructor special siya. method tong So, kasi constructor siya eh. Same siya ng getters and setters, di ba? Ito yung constructor, oo. Pwede ka kasing di ba ito, nag-construct tayo ng ganyan? User 1, user. Tapos, pwede rin kasing, instead na ganyan, ganito pwede mong gamitin. User, then user 2, tapos equals new user. Di ba meron tayong do nothing kanina na, na constructor? So, pwedeng ganyan. And then, paano ba natin iseset ngayon? Doon sa console. Dito. Hindi natin gagamitin yung constructor. Ang gagamitin natin ngayon is yung mga setters. Which is user2.set. Username. Tapos, type mo ngayon yung username. User02. And then, ganun din, set password. So, tapos, pag sinistem out natin, ganito din. So, pero dapat user2 to. Kasi pag in-access niya si user1, yun pa din yung user1 pa din yung niya. So, dapat, ang i-access niya is yung variable na in-instantiate siya. So, pag sinis out natin yan, dapat user00, then user02. And then, yung password niya, pag in-out natin, dapat null yun. So, try muna natin. Oo. Try natin. Get password to. Dapat. Yan. Usually pala, for example, pag nag-auto-suggest tayo, control space. For example, ito. Napansin nyo, hindi niya na ako pinapili. Kasi, yung next na nakikita niya na si get p, yun lang kasi, yung password lang kasi, isa lang siya. Kaya automatic. Pero for example, madaming letter na nag-start sa P. Get password, ano pa ba pwede? PIN, gano'n. Ipapamiliin ka nyo doon. So, run natin.
Tagal talaga siya. Tagal. Huwag ganun. So, bakit dalawa to? Kasi nga, yung constructor natin kanina, yun na yun. Tapos user 2, and then null. Siguro ako maglagay. Mhm. Okay? Okay. So, kaya kinreate din yung constructor kasi nga, for example, kung madami kang fields, isa-isa mo isa-set, di ba? Eh, meron namang way na hindi instead na code, yan lang. Maglagay ka lang din ng ng parameters para ma-instantiate siya. Okay? Yan. Constructors cannot be inherited daw. Siyempre, kapag nag-inherit ka, hindi mo pwedeng inherit yung constructor nung tatay mo. Kasi iba yon. Yung tatay mo yung mga construct nun eh. Kasi yung dapat, mag-create ka ng sarili mong constructor. For example, ngayon si user. Tapos, ano ba ang pwedeng sa kanya? Anong pwedeng maging child class niya? Si user yung natin. User is the parent class. Ano yung pwede nating gamitin as child class niya? Isip kayo. So, for example, si user class, tas ang child niya is admin user. So, si admin user, pag nag-construct siya, admin user dapat, hindi user. Although, pwede kang mag-instantiate na user, tapos new admin user. Pwede yun. Pero the other way around, mag-admin user ka. Admin user yung nandito sa left side mo, tapos yung new mo, user lang. Mukhang need mo doon ng casting. Ano? Cast. Di ba explicit sa implicit? So, mas mataas si admin. So, pwede niyang implicitly cast. Ay, mas mataas si user, mas niya na pwede i-store si admin user sa kanya. Yan. If the class does not explicitly declare sa constructor, it will default to a no parameter do nothing constructor. So, yun nga yan. Yung do nothing. Okay. Yan. A finalizer naman is a is a special method that is executed to remove the object or resource from memory. So, same pala to ang ginagawa ni garbage collection. So, the finalize method is used by the garbage collector to free up resources on memory which no longer needed. So, kaya dun sa example natin kanina ng garbage collection, may finalize yan. Yan. Super.finalize. Ito. So, si super kasi, ang tinatawag niya lang dyan is yung pinaka parent class niya, which is the object. So, di ba ang lahat nga ng classes, ang pinaka-parent niya is yung object class. Kaya yun yung dinedeclare dito na super. So, super class. So, super class is the same as with parent class. The same as the mother class. So, minsan kasi kapag nag-auto kayo, at actually auto to, automatic nilalagay niya super yan eh. Okay, attributes and behaviors. So, variables declared as part of the class that represents data and contained by the instances of that class. So, for example, si user 1, so, masiset mo siya doon sa instance niya lang, pero hindi mo pwedeng ma-access yung instance ni user 2, katulad ng kaninang ginawa natin. So, the values stored by these variables represent as the current attributes or state. So, methods are declared as part of the class also that represent operations. So, these operations are said to be behavior of the object. So, kaya nga, si methods is same as the behavior or the operations
Whereas si variable, same as the attribute or the state. Ito na, access modifiers. Access modifiers. So, describe how a class can be accessed. So, ito daw yung mga different access modifiers. So, we have the, kapag wala tayong nilagay, means default yon or no modifier. And then, public, protected, and private. So, ito yung mga pinagkaiba nila. So, kapag public, muna tayo sa public. A class member can be accessed by any class in any package. Any class in any package. Then protected, a class member can only be accessed by itself or subclasses. So, yung subclass na sinasabi dyan is, for example, ito din yung parent, ito din yung, yung child class na sinasabi, yung subclass. So, for example, si user, parent class mo, and then si admin user, yung child class mo, which is also your subclass, pwede niya ngayon ma-access yung mga member nun. Or yung mga methods, yung mga fields, pwede niya ma-access. Kung naka-protected. And then, pag private naman, a class member can only be accessed by itself. So, for example, pag private, so for example, si user, yung mother mo, yung parent mo. Tapos, si admin user is yung child mo. So, yung mga naka-private doon, hindi ma-access ngayon ni child. Hindi niya ma-access yun. So, non-access modifiers, so, describe how a class can be manipulated. So, abstract, final, strict FP. Yan. So, yan yung mga yun. So, access modifier and then non-access modifiers. Okay. So, ito pa yung other, mga non-access modifiers. So, ito kasi modifiers nga yung tawag niya. So, ibig sabihin, meron kang way to modify something. So, here, tinatawag lang siya access modifiers kasi based doon sa kanya ina-access. Ito naman, mga non-access modifiers, pero iba-iba yan ang ginagawa. So, here, for example, static. And then the final, as a constant. Abstract. Strict FP, synchronized, native, transient, volatile. So, eventually, pag gumagaling na kayo sa Java, so, Ang public. ayan, Sakit pa tayo sa Java. So, para, Si Ai lalo na. kapag na-familiarize na kayo masyado or na-familiarize na kayo with the other, magagamit nyo na yan freely kung ano yung mga So, for example, saan ba ginagamit si static? Saan ba ginagamit si final? So, eventually, maintindihan nyo na yun. Kapi-kapi lang. Yun, so pag kinapin nyo, make sure lang din na naintindihan nyo kung bakit nyo kinapin. Okay, enum types. So, ano ba ang enum? So, an enum type is a special data type daw that enables for a variable to be set of predefined constants. So, enum, parang enumeration, enum. So, pinaiksi lang. Enumeration, enum. So, common examples include compass directions, values of north, south, east, and west. And the days of the week, pwede daw yun. Because they are constants, the names of an enum type fields are in uppercase letters. So, like dun sa previous natin, di ba, pag nagko-constant tayo, laging uppercase. Tapos, underscore natin, kung double word. And then, in the Java programming language, you define an enum by using the enum keyword, of course. So, may example tayo, yan, ganyan. So, public enum day. And then, the Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, public enum level. So, the Java enum keyword signals to the Java compiler that this type definition is an enum. So, itong class na to, enum daw siya. May enum siya, may enum. Yun, enum. Enumeration.
So, itong class na to is an enum type. Okay. Okay? Mainam ha. Okay. Tumawa. Ako tumawa pala ako. Hindi naman ako nag-joke. So, ibig sabihin, every time na ina-access yan, kinoconsider niya as enumerated yan. Mhm. Yes. So, yan lang ang value. Teka, paano siya Paano gamitin? Paano gamitin? Ito na siya. Parang ano ba yan? Parang Switch ba yan? Parang Parang leveling. Actually, pwede mo siyang gamitin sa mga switch cases. Pwede mo siyang So, gamitin valid sa values. switch. Oo, valid values. So, parang naka-flip. Kumbaga sana nakalagay siya. Pero, So, ito, kailangan talaga naka-uppercase lahat. Anong, ayun nga, kasi nga constant siya eh. So, naming convention. so hindi ka pwedeng mag-assign ng, paano kung binalidate mo siya against lowercase? Magpo-fall Hindi, siya. ang makuha mo kasi doon, sir, is yung value. Hmm. May value siya. So, kinol mo lang yung variable na yon. So, napaka-uppercase, pero iba yung laman niya, di ba? Supposedly. So, katulad nito, Hindi ko so, ito yan. Oo. Okay, so, meron tayong sample kasi. Makita Hindi ka natin. pwedeng mag-equate kunyari if day is equal to Sunday. Parang Sunday na lowercase. Yan. Sige, sir. parang ari yata ang gamit sa kanya. Okay. Open case lang. So, meron tayo ditong level. So, may level tayo. Yung level kanina. So, check natin yung level. So, yan o. May corresponding value. So, 3, 2, 1. So, meron din tayong tawag dito, meron tayong constructor. Constructor ba to? Tama. Constructor yan. And then, this one is a getters. And then, meron din tayong simpleng method lang. So, name lang ng ano yun. Name lang ng variable yun. Name lang ng variable. Tapos, bala ka ngayon. Tapos, Ang name mo. kumari, ang value mo dito, yan, for example, kung gusto mo maglagay, lagyan mo ng high. Yan, ganun. Mhm. Oo, ikaw magsisave. Pero, nakikita nyo dito, nag-error siya. Why? Kasi, yung constructor niya, int. Kasi 3, 2, 1. Okay? Kasi yung value ng mga Ganun mag-define na. Ito magde-define kung ano yung value ng pinaka. Kaso siya, mas specific siya kasi pwede siyang day. Hindi, ikaw daw Siya. mag-ano eh. Ikaw naman maglalagay Ikaw dun eh. magsasabi. Pero yung Sunday, Monday, yun talaga lumalabas dyan. Yun, pag ganon. Kasi kanina sa tanong mo. Hindi, ano yun. Hindi, iba pa yun. eh. Mhm. Oo, parang Mag-assign ka pa siya. ng value. Mag-assign ka pa ng value doon. Gusto mo na sun, tapos lagay mo, ang value niya is Sunday. Oo, ganon, pwede. Yung sample niya lang, ginamit yung buo, Sunday, Monday, Tuesday. Pero a-assignan mo pa. Assignan mo siya ng value. So, kung gusto mo ang value ng Sunday is yung mismong day of week, kunwari 1, 2, 3, 4, 5. Titigyan mo siya as in. Pero ang name niya, Sunday. Pag ano siya, pag ginalagay. Parang yung cloud, parang yung level. Sa sense, but days at saka yung level. Okay. Magkaiba talaga siya, magkaiba kasi kanini. Magkaiba siya na, syempre, ng klase ng enumeration, tapos iba yung value niya. So, yung sa Sunday, yung Sunday, Monday, Tuesday, so, ikaw, pangalan lang yun. Field name yun. Field name yun, hindi yun yung value. Mag-assign ka ng value. Gaya niya ito, di ba high, medium, low kanina. Mm. Yung value niya, 3, 3 2, to 1. 1. So, So, yung sample niya lang kasi, yung binigay niya sample niya sa day. Wala Buo pang na value yun. Monday, Tuesday. Mhm. Pero field names pa lang siya. Field names pa lang yun. Wala pa Wala siya pang laman yung yun. value. So, magiging ganito siya pag... Pero Oo. pwede mong Declare gamitin mo. yung field name na yun. Yung ginamit niya nga. Yun yun, tingnan mo. Oo. So, eventually, di ba, ito, yung level, meron tayo example dito sa enumeration. So, Ayan, okay. kumari, level.low. O, tapos, tinawag mo siya. So, tinawag mo si level, get level code, yun yung lalabas. Yung code niya. For example, ito, switch level. Pero yung high is considered as high talaga. Ito. Oo. Siya yung field name. 3 yan.
Parang random. Oh, 3 to. 3 to 1. Kaya pag babalik ta rin mo, gagawin mong 1 yung high, tapos 2 yung medium, 3 yung... Ay, di palitan mo dito. Palitan mo yung declaration mo. Declaration. Oo. Palitan mo dito. Ano lang little English? Oo nga. Elementary level actually. Hindi kasi ginamit niya sa Elementary. ginamit niya kasi sa QC. Elementary yung 0-1? Hindi, pag kasi naka-elementary na kasi yung hindi ko kasi ginamit niya sa QC. Sa So- celebrate age ka. Kasi ang Oo. pang ano niya is high, di ba? Pero kada value, may ano pa rin. Tapos tingnan mo ito. Tingnan mo. Si level, ito, nag-loop ako dito. Tinawag ko si level.values. So, balik tayo kay level. So, di ba wala namang ano yan? Wala namang values. Di ba? Hindi naman natin sinet yung ano eh. So, ano kasi siya kay Inam na mismo. Na, kukuhanin natin yung values. So, kung ano yung nilagay natin, here. Ito na yun, yung value na yun. Kaya kahit hindi natin dineclare, makikita natin kung ano yung mga values niya. So, run natin to ha. Three to one lang ba yung lalabas? Yan. Ba't high, medium, low ang lumabas? Tapos 1. Alam mo kung bakit. Radiation is at low level, you are safe. Okay. Okay. So, bakit nga ba? Okay, gets? So, ito kasi talaga. Ayan yun. So, ibig sabihin, ito talaga yung value. Si high, si medium, at si low. Kaya kung napansin nyo dito, nung dinisplay na yung values, ito, di ba? High, medium, low. So, yun yung values. So, ito kasi, yung may mismong level code na, kasi nag-create tayo ng constructor. So, for example, wala ito. Yan, wala yan. Tama ba? Wala yan. So, tapos, tinanggal natin to. So, okay siya, di ba? So, pwedeng, yan ang mismo yung values or may corresponding values pa siya. So, kaya kanina yung tinatanong mo na yung Sunday, Monday, pwede rin maging values yon. Yun na yung values. So, Mm. pwede mo magamit yung days of the week na yun. Oo, pwede. Sa kahit ano. Pero pag nilagyan mo siya ng constructor like that, na may, na-assignan mo siya ng ibang value. lang isang na ibang value. So, pwede mong gamitin, pwede kang mag-assign ng ibang value kung gusto mo siyang i-check. Halimbawa, yung Sunday, Monday, Tuesday. Oo, pwede mong, Sunday na yung isa, hindi siya talaga upper oo. case lahat, di ba? Mm. Kunwari, Sunday, kasi yung Sunday dyan, caps, di ba? Parang ganito. So, gusto mong Sunday na capital S lang, tapos the rest, Hindi, magawa ka na lang ng sys out. I-case mo na lang kasi sys out. hindi, para ma-check mo rin yung ano niya. Sunday. Sa Sunday. Sayang kasi yung pagkakainom niya eh. Parang nawawala yung pagkakainom. Ina-assignan mo ng value. Hindi, pero maano nga siya. Paano mo kung mag-check ka ng Sunday? Sunday na all caps, tsaka yung Sunday na capital S lang, para sa kung para sa acceptable. Ay, i-equal mo doon? Oh. Sunday equal Sunday. Kasi ito, pwede siyang walang value. Pwede siyang walang ganyang value na 3. Kasi pwede value Yun na yung dito value. na siya. O, yun na yung value Pero niya. gusto mo rin siya ng merong isa pang value. So, Related napansin to nyo, Sunday to Sunday. Kung di ba pag in-store natin siya ganito, level, so nag-construct tayo ng ganyan, tapos meron tayong getters. So, ganun natin tinatawag ngayon yung nasa loob niya. Get level code. Nandito sa Inam natin, ito get level code. Tapos ang ni-return niya is 1. Diba? So, kaya pwede tayong mag-create, for example, maglagay tayo dito ng private, level, tapos string to, tapos level code din. So, ganito, gawa tayo. Dapat pala ilagay muna natin dito, private, final, int, tapos,
level code. Pero hindi na pwede yan, di ba? Level code string. Lagay natin. Yan. Tapos, ano sinasabi nito? May not have been initialized. So, hindi nga. So, dapat private level. So, hindi nga ba siya na-initialize? Ay, int to. Dapat string. So, after that, gayahin natin to. Tingnan natin kung pwede. Level 2. So, nag-error na siya. So, gayahin natin to. Generate getters and setters nga tayo. Makikita niya. Hindi pwede ba yung parehas siya ng ano? Ng name level? So, ito yon na-generate. Kaso, bakit siya nagpupula? Kasi nga naka-ano na siya, naka-define na to. High, medium, low. Tapos, pwede bang ganito? High. Tapos, high na maliit. Medium. Medium na maliit. Tapos, low. Low na maliit. Kasi yan. So, hindi niya pinayagan. So, kumbaga, parang isang value lang yung pwede mong magamit. Pero kung wala kang declare na 1 to 3 yan, papayagan niya yan. Papayagan nyo nito. Ito for example, i-comment out natin to. Tapos, ito, need na natin to i-comment out din. Hindi, ito dapat. I-comment out natin to. Tapos, bakit? Kasi, ito. Level code string. Bakit nga ba? The blank final field is not instantiated and not been initialized. Remove final. Tapos, ganun pa din. Bakit kapag string, ay ginawa natin kanina, level to int level code. Int get level code, get level code. High, medium, low. Diba ito to? Control C. Control V. Control S. Ayun. Kasi hindi ito ginamit. So, dapat pala, ito muna ang gagawin mo. Ba't hindi naman? So, itong value na to, pero naka dito, no? So, dapat wala muna itong value. Tapos, saka ka magdadagdag ito. Supposedly, ganito lang muna kasi siya eh. High,
mid, lagyan na natin ng low. So, originally, ganyan dapat siya. So, wala pa ito. And then, wala pa rin itong mga to. Yan. And then, syempre, wala ito. So, ganyan siya initially. Tapos, gusto natin ngayon magkaroon siya ng value. Di ba? So, ang gagawin natin, magde-declare tayo muna nito. Yan. Tapos, sasabihin niya, may not have been initialized. At bakit? Kasi, need natin tong level code to create this one. Ang gulo ng ano niya pala, pag-create. Parang malilito ako, niunahin mo. So, pag ganito, automatic, si level code, and then create ka ngayon ng getters and setters. Source, generate, getters and setters. Tapos dito, getters lang. Okay? So, napuntahan niya yun. And then, after that, okay. Mali ako. So, after mo ito, dapat mag-create ka ng constructor pala. Yan. So, di ba for example, gusto mo lagyan nga ng value? So, una, initially, naka-high, medium, low lang siya. So, lagyan na natin medium na ito. Yan. Tapos, gusto mo magkaroon ng value itong mga to ngayon. So, ang gagawin mo, ano ba yung supposedly value niya? Gusto mo ba siya is int? So, ito, lagay natin ng int na level code. So, dineclare natin as fields niya as yung level code. Then, after that, mag-create tayo ng constructor. Source ulit, generate constructor using fields, level code. So, yon. So, naka-create na tayo ng constructor. Tapos, nag-error to ngayon. So, the constructor level is undefined. So, supposedly, ito nga, since ang ano natin, constructor natin, is int yung nasa loob, lagyan natin ngayon ng value. 3, 2, and 1. Okay. After that, paano ba after that, so, syempre, may mga values na yan. So, paano ba natin ngayon ma-access itong values ng mga to? Of course, by getters and setters. So, after that, generate tayo ngayon ng getters and setters. So, here. So, yan. Pwede mo na itong gamitin. And naisip nyo, gusto ko siyang lagyan ng method pa. Kuwari, display message. Yan. Ayan, nag-create na kayo ng display message na method. So, pinapasa lang is yung level na method niya. So, ito, pwede natin ito i-delete. And then, ito, delete na din natin. And then, delete din natin to. Tapos, i-uncomment na lang natin to. Yan. Para, yung pa din yung sample natin. Okay? So, pagtatawagin siya ngayon, dito sa enum, sample, yan na. So, ito, pag-iterate natin. So, level values, ang values niya is ito talaga. High, medium, low. So, kaya, na-return is high, medium, low. Tapos, gusto natin ngayon kuhanin yung corresponding na level code. So, since may level code tayo, dito sa natin, tinawag natin siya. So, ang ano natin, ang level natin is level.low. And then, si level, gusto natin makita yung level code niya. So, yun pala, level display message.
And inano ba natin to kanina? O, ito muna. 1 lang to. Tapos ito, yung level display message. Try nga natin. Ayun. Radiation is at low level. You are safe. So, nakita nyo dito, instead na dito natin, yung case dito, di ba? Ay, yung switch na. Tapos, di ba ito rin yun? Kung ano, safe lang. So, naka-switch nga lang yun. Actually, pwede din to i-switch eh. Kaya ako dalawa yung display. O, kaya dalawa yung nag-display. You are safe. Kasi, yun na natin na display message dito. Tinawag mo And tapos, tinawag ko na dito. And then, ito pa. Pwede pa tayo mag-switch yan. So, ito kasi, kung ayaw nyong magganto dito sa method, ay, sa mismong main method, and then, may ganito na palang method C, yung mismong enum. Ayun, level kasi mama ito, di ba? Ang level natin is C, low. So, ipinasa natin nung kay switch. low. And then, di ba, ang switch kasi is kung kanino siya Nag-match. nag-match. So, dito siya kay low. Kaya, you are safe. Okay? Valid field. Kaya low ang ano, kasi low yung tinawag. Kasi low tong In-assign mo eh. inassign mo eh. Ayun to, di ba? Okay? Ano na, alas 11 na pala. So, 1 hour na lang. Gusto nyo ba bago mag-lunch break? Gusto nyo ba mag-break? 15 minutes bago yung, next. Ay, hindi pa exercise. Excited mo si Sarah. Diretso na yung lunch. Before lunch. Ala, ayaw na. Kailan ba pa sa exercise? Bukas Monday ulit. Wala na naman Sige na. tayo weekend. Kabato. Sige na. Weekend pa na. So, ito pala yun na. Ituloy lang na natin itong enum. So, enum iteration. So, yun, yung bat values. Para po kami yung mga values niya. And then, enum fields. So, ito yung kanina dineclare natin doon sa sample na level code. And then, enum methods. So, yun yung nasa baba kanina na display messages. So, the enums are not restricted to simple getter and setter. So, kagaya ng kanina, you can also create methods that make calculations. Yan, tapos miscellaneous details daw. Java enums extend the java.lang enum class implicitly, so your enum tabs cannot extend another class. So, hindi na daw siya pwedeng mag-extend. Ay, ganun. Oo. So, automatic na sa enum siya. And additionally, the list of enum constants must be terminated by a colon. So, di ba kanina nakalist yun? Separated by comma, di sa dulo, semicolon. So, usually ginagamit yan. Usually ginagamit kapag may constants ka nga. For example, colors. May mga constants ka ng colors. So, doon mo i-identify nyo. Tapos kung meron corresponding value yung color na yun. For example, then for logging. For example, info, debug, error, ganun. So, para malaman, gusto mo lang magkaroon ng specific code. Error codes. So, actually, error codes pwede. Meron di ba dyan yung username? Yung wrong password. Exercise to na yan. So, yun. Doon siya ginagamit. So, kumari, codes lang yung error. Tapos, sa loob niya, yung description ng error. Okay? Check natin kung may next pa sa enum. Okay, that's the end pala nung nung module 4 natin. So, tama-tama break. So, Lunch break na to. So, wala nang afternoon? hindi, module 4. That's module 4. Ilang module tayo dun? At meron pa tayong, let me check. Ano yun net na overload ako? Overloading. Overloading.
5, 6, 7. Hmm? Meron pa tayo nun. Pero maiksi na lang to. Kasi ito yung mga OOP concepts natin. 5, 6, and 7 modules. Diretso na natin. Modules 5, 6, 7. 15 minutes ba? Lunch break na. And then, dapat, 1, nandito na. Oh, tagal naman. Yan eh. Hindi naman tayo nag-quick break na ganun. Oo, hindi tayo kasi kanina. Balik ng 1 kesa mag... Sige, kita ko muna ako sa clip ko. Okay. Ano ba? Gutom na ako eh. So, record na. Na-record yung Na-record na yung kinay. Wala, ma'am. Okay. So, our next topic would be the OOP principle, inheritance, and polymorphism. Okay. So, question ako. May question ako. Wala kami siguro. Okay. Yung nakakaalala sa inyo, na definition ng inheritance and polymorphism. And related to Inheritance. Yung minamana. Oo. Okay. Same, pero pwede mong enhance. Polymorphism, different forms. Many forms. Okay. So, pag review. Hindi ba nakalimutan yung dati inheritance kasi sa sample nun eh. Oo nga eh. Diba? Oo nga. Sample nun. Kami ni Chuki yun eh. Dinamay pa ako. Kampi naman ako eh. Hindi ko naalala yun. Wala naman. Not responding. Ano yata yung recording eh. Tapos Malaki kumain kasi. Sana yung kinokontinue mo lang. Ano nga eh. Not responding eh. Not responding ba? Nag-record din. Yun ang hindi ko sure. Si Ariel ba, hindi na din siya tutuloy? O Oo nga, no. bubase lang siya sa Sa recordings na. record? Kala ko first Okay. time hindi yata Akala ko yun. Ewan ko. Sino ba nagpalam sa inyo? Sino pa alam? Akala ko nga yung sa second. Nakalibata siya eh. Hindi, no. Sa akin. Nung ano pa, Friday. Friday siya nakalive. Ngayon hindi siya nakalibata. Hindi. Baka, hindi na. Baka wala na siya. Baka kaya niya na. Sabihin sa akin yung siya dumating din. Oo nga eh. Sabi niya sa akin. Yung una lang daw i-skip niya. Ay, di ba may pag ganun ng mga training, di ba may ano doon ako na certain, ano, 80% ano yung dapat na Ay, I forgot the attendance sheet. gamitin nila sa training. Na, ano, 80%. Kung ano yung mga Kaso di ba pag ginagawa natin, hindi ka madagdag yan sa ganyan natin. Ito, hindi naman to ano na training. Hindi naman Ang to Hindi training. yung outside training. Yung mga outside training. Sa iba nga, dito ba, basta outside training, yung regular, may added doon sa ano? Or, wala. Depende yata sa Depende. amount. depende sa ano? Mahalan dyan. O, huwag na lang yung mga ganun. Pero dito Advance. lang. May mga mag-advance na tayo. Sila, ano? Sila, Lamaru. wala na sa atin. Hindi ka na mismo. Bakit Oh ayos? my goodness. Hindi naman. Susumbong dito. Sama kayo ah. Sabi ko nga sa'yo, sir, marami kami plano ni Junie. Sinira na talaga ni Kim. Mga plano natin. Oo nga. Kung gumawa pa kami ng tugod sa ano. Pinakalagdag pa niya ako sa kung saan saan. Dinadamay pa niya ako sa mga paguluhan niya. Kala ko kinalat ka talaga natin. Hindi ko Nalat nalat. car. Bawat car. Wala. Oh, dito na ako eh. Next day. Dito. Dito, nag-sign ka. Ah, ito. Diba na lang?
pa rin ako sa kinakaladkad ko si Junie. Junie kasi. Hello. Ay, kasi. Hindi kasi hindi ka na-prepared. Dapat sumagot ka na din nun. Ang dami ng sinirang pangarap sa Wala, nagawa na. Hindi ko kasi kaya makipagpiklaban. Kaya. Ikaw yung nagkahamon. Ikaw pala yung kaya. Wala po. Hindi ko kaya. Hindi mo man lang sinubukan. Oo. Umayaw ka agad. Nag-practice ako sa bahay. Hindi talaga. Ano ba? Chinese garter. Hindi yung piklaban. Sindiklaban talaga. Kayo po may pasimuno nun ni Ariel sa email. Piklaban. No? Binigyan kayo ng YouTube link para makita nyo paano gagawin. Basta siya sa mga team. Ay, mas na kayo magagawa. Nakaka-relate yung mga naka-night na napapanood nila. Meron dami kasi naman ginagawa. Starfish. Alam mo yun, kahit ano lang Ito, ang ah. maisip mo. Pusit daw siya. Meron lagi yung live talaga. Kasi pusit na isip. Ayoko. Buti ba? Di ati tinuloy. Sabi sa'yo eh. Kaya sa mga baka matuloy yung piklaban dito. Nag-hang no. Paano yun? Ano ba yan, nagsisi? Wala pala tayong monito ngayon. Ano ka ba? Kamunti na lang. Eh, kahit na ba, ano ba yan? Spirit of Hindi, isang ano lang. Sama natin sila, isang Isang big ano fan. lang. Pati support, isama na natin. Okay. Isang bang ng gift na. Huwag tayong madami. Sige, usapan natin. Oo nga, isang- Ikaw. Si Ai kasi, ano eh, si Ai na lang. Wala siya. Hindi daw, hindi ka. Huwag naman. Wala nang kain mo. Oo nga. Para sumaya naman yung Pasko natin. Isa lang, tapos hindi mo siya. Wala mo siya. Wish list na lang. Ayaw nyo ba maulit yung mga regalo sa inyo, Nina? Ano ko na naman? Ano ba yung mga regalo sa Sa kanya. Okay, guys. Ano ba Wala. yun, ah? Something Okay na yung Okay. PowerPoint presentation. So, okay, ang objective for this module would be to define, again, inheritance and polymorphism. And then, explain how to use the extends keywords to define inheritance relationship. And then after that, we will be identifying the effects of access modifiers in an inheritance relationship. So, kanina nabanggit yung mga access modifiers, yung public, private, protected, and then default one. Then after that, explain how to override inherited methods. So, yun na yung method overriding. And then, define interfaces and their use. So, ano ba ang mga interfaces? So, if you read back yung previous mga slides natin, do, di ba nabanggit doon yung interface? So, yan sa actual Java program, merong mga interfaces. Actually, interface classes yon. So, class siya, pero nag-act siya as interface. Then, yes, meron doon. Then, describe the difference between extending from a class and implementing interfaces. And after that, we would discuss upcasting and downcasting references. So, ito lang din yung parang implicit casting sa explicit. So, kapag kapag object na, ang tawag na usually upcasting and downcasting. Hindi naman ako nagbigay ng di ba, ng objective type na exercise. Hindi, para lang. Kunyari, Oh, yun. Para alam mo lang. Oh, yes, actually. Para sa recitation daw. Recitation din. Oo nga. Okay, so inheritance. So, defines a hierarchical relationship among classes wherein one class shares the attributes and methods defined in one or more classes. So, here's an inheritance. So, we have the superclass, or sometimes they call it base class or the parent class. Ito yung main. Yes. And then, the subclass would be the derive or the child class. Yung mga method. So, ito yung nag-i-inherit. Mga method considered as na inherit.
Na-inherit yung methods as well as yung mga fields. Na-inherit ni child or ni subclass yung mga methods as well as yung mga fields. Ito din. So, okay. So, inheritance is a way for related classes to share common code. So, for example, is nga yung if usually maano mo na as i-reuse yung mga codes. So, mag-create ka ng main class ay ng parent mo, and then para hindi mo na i-codelet ng i-code. So, kung meron ka lang babaguhin, so usually ginagamit yung nag-create ka ng child class to inherit all the methods, and then use your own or override the methods based doon sa kung ano criteria na needed mo. So here, there are two types of inheritance. One would be interface inheritance. So here, only the method signatures or the interface is shared with the subtypes. Whereas the other one, implementation inheritance, fields and method implementations are passed on to the subtypes as well. So actually, ang main objective na inheritance is to promote code reusability. So okay. So may sample tayo dito ng yan. So here, for example, in the real world objects, so meron tayong vehicle, di ba? So there are many types. So yung vehicle, so kinategorize niya muna as car, motorcycle, and truck. And then after that, so meron pang next hierarchy, which is the car is the station wagon, jeep, and then yung si truck, may ice cream truck and tow truck. So kumbaga, si jeep is the child of car, and then si car is the child of vehicle. Yan. So for example nga, yung sa user natin. So for example, may user tayo. Tapos kakategorize natin siya as admin user, and one is guest user. Yan, na polymorphism. So, wait lang. Okay, the other side of the same coin as inheritance is polymorphism daw. It's basically substitutability or pluggability of implementations. So here, classes that share the same interface, so through inheritance, may be substituted for one another. And that also, polymorphism allows the same client code to be used with many different implementations. So, kagaya nga nung sa method overloading and method overriding. So, same naman. So, for example, same method signature pag method overloading, so same signature pero magkaiba na implementation sa loob. Whereas pag method overloading, so same ng method name but different ng arguments. So, it reduces the need for complex if-else or switch statements. Okay, implementation inheritance. So, ito yung first type ng inheritance natin. So, inheritance is implemented in Java by the extends keyword during class declaration niya. Yan. So, ito yung example niya. So, public class student extends person. So, question ko sa inyo, alin dyan yung parent class? Person. Tapos, ito si student ang kanyang subclass. So, ganyan daw inheritance. So, you use the extends keyword.
And then Java implements single inheritance, meaning a class can only have one parent. But a class can have unlimited number of child classes. So kaya nga ito, for example, si student, isang beses lang siya pwedeng mag-extend kay person lang. Pero si person, pwedeng madaming mag-extend sa kanya. Parang nag-cobra muna ako. Nag? Cobra. Matalino ako, nagko-cobra sa mata ko. Wait lang. Magiging smart ka din. Seryoso yun. Naging ko below ba? Hello ba? Ang enhance daw niya. Di ba? Gusto mo naging ko below ba? Parang Oo, yung sa napanood ko na yung Limitless, ang galing. Kaso drugs yun. May series siya, tapos may movie siya. Yung movie si Bradley Cooper. Same. So, series naman ano. wala siyang reaction kay Bradley Cooper. Hindi mo ba siya doon? Yung series na yan, kasi Nandun. Hindi siya? Ako yung bird na. Sabi ko may series, pero yung movie na panood ko. Pero hindi siya yung bida. Producer din siya nun. Producer din si Brad. Hindi ako ko. Pero yung series wala ako. Sa Netflix na naman. Si Merl yung kalaban niya sa movie. Hindi. Si ano, pero parang may isa pa siyang pelikula. Okay, so ito yung sample natin. Si person, and then si student. So walang dinideclare kay person. Naka-declare yung mga ano niya, fields. Hindi, I mean para malaman Oo. na siya. Para malaman na siya ang parent. So, wala. So, malalaman mo lang na parent siya doon sa Nakita mo sa ano na, dito na sa child na. Pero wala pa din. Tama ba? Person pala at saka si user. So, not the student. Where is that? Where's my person? So malaman kung may child si parent. Unless makita mo yung child. Oo. Baka naman napaka-pogi kasi ni parent. Hindi na alam na meron. The person. Ayan, no? Buhay balik pa. Si person. Real world. Okay. Pero usually kasi pag person, di ba, parang generic siya. So, generic. Tapos, and then, si user. So, actually, generic pa din to. Pwede pa siyang Pwede pang magkaroon niya ng chat. So, but here, so, person is the... Okay. So, user extends the person class. Benta na yun. So, okay, meron dito first name, last name, address. So, meron din siyang do nothing constructor and then may constructor. And then, after that, yung getters and setters na. Okay. So, again, naghang ulit siya. Parang sa recording. Yung Okay. So, ito pala, may additional akong kinreate na method. Actually, yan, yung toString. So, ibig sabihin yan, kapag tinawag ko yung toString na method, i-return niya yung lahat. First name, last name, saka address. So, batak ako lang yung nag-ano nito, nag-code niyan. Ito kasi puro mga auto-generated yan, di ba? Yung sa pinakita ko sa inyo kanina. And then, ako lang naglagay dito. So, si user. So, in-extend niya si person. So, here, so, si person, may sarili siyang mga fields. Username, password, security question, security answer. And then, ito, here is constructed inherited from superclass. Kaya napansin nyo, so, di ba, itong si person, meron siyang constructor. Ito. So,
pwede rin yung i-inherit ni user. So, kaya si user, pwede din siyang ng first name, last name, address. And then here one is, constructor using the fields. So, here, yung mismo ng user na, username, password na, yung sarili niya na. Okay? So, ito na yung mga getters and setters. So, ito, public user. So, ito is a constructor din to. Ito din yung doon nating constructor ni user naman. And here, napansin nyo dito, di ba, in-override si toString. Kasi, kay person, may toString tayo. Ang nire-return niya dito is, ito, first name, last name, address. Pero pagdating dito, ang toString niya is yung password na lang ang i-return. So, ito kasi, automatic yan, nagkakaroon ng annotation. So, para malaman ni Java na si toString is in-override mo. So, try natin i-delete yan. So, actually, So, kailangan talaga may ganun? hindi. Kasi pag mo siya automatic, nag-annotate. So, for example, nag-create ka lang, tapos inano mo si extends. So, Pero wala namang error. sige, natin na. Try natin, wag mo nang i-comment out ito. Tapos, sasabihin i-auto-suggest niya. Nag-auto-suggest ba? Hindi. Hindi niya in-auto-suggest. Kasi, ba? Yan. Hindi niya i-auto-suggest kasi, so, ang mangyayari dyan, kapag tinawag mo si toString doon, ang ilalabas niya is ito pa din. So, imamanually mo ngayon i-override. So, kaya, nag-create ng toString din na method. And then, override. Ito kasi maano lang para malaman mo na override siya. So, for example, ito lang yung nakita mo si user. Pero hindi mo pa nakikita si person. So, malalaman mo na, nasa nasa parent niya at overridden siya. So yung magiging value niya, Ito na dapat. So, is na yung pangalan kanina. Yan tinatawag na method overriding. So, ito, meron tayong main dito. So, try natin na. Ito si person. And then, so, ito kasi, nag-instantiate tayo, nag-initialize tayo ng new person. And then, nag-set tayo ng address. BSO building. And then, i-ano lang natin siya. And then, after that, ito na yung upcasting na tinatawag. Okay, so, balik muna tayo doon sa slides. PowerPoint. So, bago natin i-ano yung upcasting and downcasting. Pag tumagal tayo dahil dito. Yan, inheritance and access modifiers. Lumagpas ka. Ay, lumagpas. Nangyari. Nangyayari. End ba yun? So, public and protected fields daw are inherited and are accessible by all classes.
So, private fields are not inherited by a subclass, kagaya nung nasa table natin kanina. And then, if the superclass has public or protected methods for accessing its private fields, these can also be used by the subclass. So, napansin nyo, di ba kanina naka-private yung mga fields ni person. So, then, ito, person. Pero since naka-public siya, Ayan. iba yung sabihin. Ito, naka-private yan. So, supposedly, hindi yan kayang i-access ni user. So, para may access niya yun, kaya tayo nagkaroon ng public na getters and setters. Para doon niya i-access. That's the reason for that. Bakit nawalan ng simple pagiging private? Aha. Kasi ang mangyayari dito, hindi niya to directly ma-access eh. So, ang mangyayari, kailangan muna niya mag-set or mag-get para lang ma-access yung mga to. Pero hindi mo rin ba declare siya agad As public? Pwede. Ba't hindi ganun? Hindi, yun kasi ang practice, best practice. So, private tong mga fields and then public mo or protected yung mga getters and setters. So, here. So, same with this. So, naka-private yan, pero yung mga getters and setter natin are public. Okay? So, ito. Okay? Anong advantage ng ganyan? Ito. Usually, ginagamit natin yan para ma-achieve ang encapsulation. So, data hiding. Kasi pwedeng gumawa ng class na Kasi pwede tayong, for example, meron tayong mga getters lang, pero wala tayo, or may mga setters tayo, pero wala tayong getters. So, vice versa, pwede tayong may setters lang, pero, walang getters, so vice versa. Yun. So, may getters, tapos walang setters. So, pwede ka lang mag-get, pero hindi ka pwede mag-set ng value for that. ganyan pala. Mm. Yung pala yung sinasabi mo na data hiding na difference ako. Pwede mo lang siyang i-retrieve. Pero Pwede mo siya pwedeng i-override. mag-set ng value for it. True code mismo. Yun yung pinagkaiba ng sa mainframe. Kasi talagang access. Access. Data access. Okay, so try natin i-run to ha. So here, nakita natin to. Upcasting tawag dito. Why? Because si person kasi, yan. And then, si person, napansin natin, si P1, yan. So, si P1 is a person. Siya yung mas mataas, di ba? Tapos, inano natin siya ito, na mas mababa kasi si user. Compare sa hierarchy, mas mababa si user. So, pwede nating si user, pwede natin siyang i-store as a person. Parang katulad din nung, yung sa implicit casting natin. So, kapag int to, pag double to, tapos int to, pwede. So, kaya yan. So, pwedeng ganyan. So, si person ay isang user din. So, upcasting. So, same here. So, P2 equals new user. Yan. And then, downcasting. So, kasi si user, so, nagano tayo ng user dito, user U1. Tapos, i-store natin si P2 sa kanya, which is a person. So, mas mataas ngayon si person kay si user, di ba? Kaya, automatically, explicitly nilagay natin na user siya. So, pag dinilit natin to, so, same no sa kanina, explicit and implicit. So, ayan, add cast to user. Ay, sorry. Tama ba? Yun. So, try natin i-run.
specify. Kasi di ba, si user sa person, user. Okay, so ito, yun natin, di ba si P1 is a person, ang to string niya, inilalabas niya is yung first name, last name, and then address. Kung na-remember nyo kanina dito sa person, yung to string niya. So, whereas, Manal ba yung mga last name? nakanal pa kaya null siya. So, nag-set lang tayo as, ito, yung BSO building lang eh. Okay? So, ito naman, nung si user na yung inano natin, ito, user, so, pag get username natin, so, ito na nga pa yung next na system out. So, system print out, line 1, U1, get username, ito na yun. Sana 1, ito. So, si person, ito si user pala, so inano natin as person. So, pero, yung nung tinustring natin siya, si P1, naging ang ano niya is yung password lang. Kasi, yung string natin dito, password lang, di ba? Okay? And then, ito lang naman is yung system out lang nito. Si get username, which is yung user. And then, ito, user pa din naman. Bakit nga ba may upcasting and downcasting? So, upcasting. Kasi, kapag magde-define na tayo ng objects, so for example, pwedeng palagi na lang gamitin natin si person, tapos new, kung anong klaseng user siya. O for example naman kay user, so si user to, user1 is equals to new admin user. Tapos user2 equals to new guest user. So para alam natin na itong mga to is child niya din kasi nagamit niya as initialization for initial use. And then yung kapag nag-instantiate ka na, in-instantiate mo siya as it's yung class, ay yung ano niya, yung child. So initialize mo siya as the parent but nag-instantiate ka ng class niya. Okay, so already discussed. Yan, method overriding allows a subclass to redefine methods of the same signature from the superclass. So, nakita na natin yan kanina doon sa toString na method. The key benefit of overriding is the ability to define or defer behavior specific only to subclasses. So, for example nga, for may user tayo, tapos sa guest user tsaka sa admin user. So, for example, si admin user, meron ka doon na display something. Or si admin user, pwede siya mag-display ng ano ba? Info. So, si admin, pwede niyang i-display lahat. Pero si guest user, i-display niya lang yung kanya. Yung kanya info lang. So, yan, no? An overridden method must have the same name, same number of parameters and types, and same return type. So, magkakaiba lang talaga is yung laman, yung how you implement the logic. Okay, so this is a polymorphism since we are calling the same method but different behavior are executed. The super keyword. Yan. The super keyword allows daw a subclass to reference a field or method that belongs to its immediate parent class. So, the super method can be called to refer to a parent class constructor. So, like that. So, the super.field can be used to access a field or method that belongs to a parent. So, kung gusto mong
Ah, ito, balik tayo dun sa a call to the parents. Constructor can only be done from a child constructor and as the first statement of the constructor. Ayan. Saan na yung code natin? Super. Super. Saan na yun? Yan o, may Ayan, super. super. Public user. Ito. String first. So, di ba? Ito kasi yung constructor ni user. Pero, ang mga niya is yung constructor din ni person. So, tinawag natin itong super para para malaman niya na ang constructor niya is ito talaga. Yung first name, Last name, address. So, hindi mo na dineclare yan dyan sa baba. Hindi na naka-declare to. So, instead na, di ba, instead na gagayahin mo to, Inherit mo na lang. so, tinawag mo na lang to. So, gusto mo din dito, for example, yung toString mo, gawin mo na lang super dot toString din para same sila ng return kapag yung toString ang gusto mong mangyari. Parang hindi mo na siya i-type. Oo, di mo na i-code yan. Return, tapos super dot yan, string. Kita naman. Same result na. Oo. So, lalabas yan yung ano, yung una, yung first So, name. yung first name, ano pa din? Na, Yung nandun sa person. first name, last name, address. Sige, try natin, ha? I-run natin ulit. Pag hindi mo gagawin yun, ano mangyayari ka? Alin? Yung super? So, ikaw yung may sarili kang implementation. Ibig sabihin nun. Kung ano gusto mong Ayan, no? Here. Hindi niya nabasa yung address. Oo, kasi magkaiba na to eh. Ito si, ano ba to? Sino ba dineclare na to? Si P1 to eh. So, di ba nag-ano tayo ng bagong user? Username, password. Ito kasi, new person siya. So, ito may address. Eh, dito wala. Kasi nag-new ka eh. So, username, password. Actually, ano ba to? First name, last name. Hindi niya rin naipasa. Actually. Nakuha. Hmm. Ayan o. Ito nga ba yan? System print out. O, tama. Ito. Hindi niya napasa. Kasi, pag tinawag mo yung super doon, dito, Wala pa naman siya Containing siya dyan sa una. ayan o. Wala pa dyan. Wala kasing laman to kasi ito yun eh. Yung disk niya, di ba? So, kailangan So, kaya null to. lang mo muna. Kasi naka-pertain siya doon sa super, which is, ito, ang kinukuha niya is yung disk nito. Actually, wala kang disk. String, first name. This first. Ayan, disk yan. Disk dot first name yan. So, kaya, null siya. So, kasi kung ganito lang naman din yung gagawin mo, yung super to string, uncomment mo na to. Tingnan natin kung same effect pa din ang mangyayari. So, di ba nakita niyo pa rin yung to string? Tingnan natin ngayon ano pinagkaiba niya. Ganun pa din, di ba? So, try natin lagyan to ng this.
So, kapag may this ulit, ano yung ano niya, nire-refer? Ito. Daily class. Wala siya. Wala pa rin talaga. Okay, so ito, balik. Balik mo yung mga Tapos tanggalin natin yung super. Testing na sa ito. Bukas meron yung exercise na. Bago mo naman sa ticket, pasok mo sa akin. Password. May wag pala, minus daw pala. Minus ang pala. Alin. Hindi yun, dinilit ko yun. Return password. Kasi ni-return mo password dun siya to string. So, ano nangyari? Tumokay siya? Ayan. Ito na yung ano nyo ulit, yung overridden Ayaw na, kanina. Overheated. okay. Yan na, interface. So, a Java interface defines a contract between specifying a set of method templates that implementing class needs to follow. So, an interface provides only a form for a class but no implementations. And then, an interface defines what a class can do but not how the class will do it. So, kumbaga sa interface, pinapakita lang natin doon yung mga methods na kaya niyang gawin. Pero yung pag-implement is yung class na mag-i-implement sa kanya. So, kumbaga, siya lang kumbaga, siya yung humaharap muna. And then, yung supposedly execute ng mga functions is ibang class. Ano yan? Class din yan. Oo. Interface. Mm-hmm. Kung ano, pwedeng maging main yan, main class. Or hindi pa, hindi rin. User interface. O, sige, ganito siya, actually. So, may sample tayo. User DAO. So, ang DAO pala, ano yan, actually, sa mga succeeding natin na mga sessions is madidefine natin yung DAO. Actually, ang DAO is Data Access Objects. So, ito yung mga kumukonekta na sa database. So, ganyan yung naming convention niya, DAO, Data Access Objects. Tapos, interface siya. So, interface yan, public interface. Yan, public interface. Tapos, ang laman lang ng interface is mga methods. Method signatures. Yan. Hindi class. Ha? Methods lang ang laman niya. So, ito yung mismong class, which is an interface. And then, ito, mga methods lang. So, napansin mo, get all users, get user by username, save user, delete delete by username. Yun yung may call. O, yan yung magkocall na lang sa database yan. Kasi sabi mo, sinasabi niya kung anong gagawin, pero not how. Oo, not how it... And then sa mga specification na yan. Specific na Pero method methods lang yung na yan. tinatawag. Hindi, method yan. So, nakita nyo dito, may user daw implementation. Yan, ito na yun. So yun nga sa kanya, yung Nasa kanya kung paano mo gagawin. So, paano ba mag-implement? Yan, implements keyword. Yan, implements keyword. So, si user daw, IMPL. So, ganito siya naming convention, IMPL, pag-implementation class. So, kasi ito, interface class, si user daw, and then this one is an implementation class. Oh. So, ngayon, by the name itself pa lang, naming convention, alam mo na kung ano yung interface niya, si user daw. So, kaya yon. So, supposedly, kakakreate natin siya. Yan. Okay, i-ano muna natin to Auto-generated din yan eh.
So, for example, yan, kaka-create natin ng class, user daw. Tapos gusto natin na ngayon i-implements. So, implements. So, user DAO. So, yan, nakita nyo, magre-read yan. So, sasabihin niya, add unimplemented methods. So, automatic nakita nyo na yung mga dapat niyang methods na i-implement. O, yan. Tapos, automatic override. O, tapos dito mo nalalagay kung paano mo ba i-get all users. So, pwedeng nandiyan na yung connection sa database and then dito display mo. Ayan, ito na yun. So, wala tayong sample pa kasi eventually pa natin yung ko-connect na sa database. So, ngayon, pinapagtap ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng interface and then yung implementation class niya. Hindi naman ganyan yung exercise to. Exercise 2, hindi. Hindi. Exercise. Sige, database na yung sabi niya eh. Tapos nag-ano siya na-implement sa'yo. Pero, gagamit tayo ng interfaces. It's up to you kung gagamit kayo ng interfaces pala. Sa exercise 2. Oo. May plus daw. Kumano. Kaya pala talaga pinilit niya yung interface. Oo nga, ang daming may... Okay, madami na class ngayon, ha? Hindi na isang class. So, ano to, 2 weeks? See you next 2 weeks. weekend naman daw eh. Oh my God. So, Ano pa naman kanina nagawa niyo na exercise 1. So, ano na lang yun? mali na yung exercise 2. Yan bang mali? Okay, guys, ito na yung mga guidelines, ha? A class implementing interfaces is required daw to override the inherited methods. So, kaya naka-override yung lahat nung auto-generate. So, naka-override lahat. So, interfaces are implemented using the implements keyword nga. So, kapag mag-i-inherit, ano yung ginagamit natin? Extends. Extends. So, implement, implements. Okay? Ano yung kanina sa interface? Ano yung ginamit doon? Daw. DAO, Data Access Object. Eh, wala bang special word dun sa ano? Yun nga, implements nga. Kaya nga naka-blue na siya, implements keyword. Nalilito na ako. Oh. Wala mong pinasok yung extends eh. Ganun kabilis oh. Okay. Okay, rules on implementing the interface methods. Okay, must have the same method signature and return type. And then, cannot narrow the method accessibility or access modifier. So, hindi mo daw pwedeng baguhin yung access modifier niya. So, kung doon dito sa user daw, so actually, naka-default nga yan eh. So, dito pinablik mo pa. So, mas naging siya. Mas naging accessible. So, kung naka-private ngayon to, ayan, for example, private, hindi mo ata pwedeng baguhin. Kasi pag private, dito lang siya talaga sa, 'di ba, pag private methods, itong class lang na 'tong makaka-access doon. Hindi niya ma-access. So, try natin nga mag-private dito. Sasabihin niya, Ayun. remove invalid modifiers. So, ano daw yun? Yung private yun. Sige nga, click mo nga. Oo. Oh. So, kung nagkano ka ng implementation, public talaga yung inaano niya. Automatic public yan. Although, pwede mo baguhin na protected din. Hindi naman mag-upload yan. Hindi, try natin. Yan na. Change visibility to public. So, hindi pwede. Saan ba yung inaano niyan? Dun sa class? Interface fields are implicitly public, final static. And then, interface methods are implicitly public abstract. Naka-implicit siya, naka-implicitly. Public talaga siya. So, public nga talaga siya. Hindi pwedeng gawin private. Naka-find Kaya, muna yung default. Yun. Tapos interface ito sa public abstract. Kasi nga hindi ka nakikita. So, next would be rules on interface.
So, an interface can extend several interfaces. So, pwede siyang madaming implements. Oo. So, di ba pag inheritance lang, hindi pwede. Isang beses ka lang pwede mag-extend. Si interface, pwedeng madaming implementation. Actually, yung implementation class. Yung implementation class, pwede siyang mag-implements ng madaming interface. Interface. So parang iba't ibang interface within that implementation. Oo. Hindi ba auto-generated yun? Paano makikita niya yun? Makikita niya lahat yon, lahat ng na nasa interfaces na Nandun sa folder. in-implements mo sa kanya. Sige, may sample tayo dyan. Yun, sample. So, eto muna. Interfaces can be implemented by any class, and then a class can implement several interfaces. So, a class that implements an interface partially must be declared as abstract. And then, an interface can be declared as a reference variable. And also, cannot implement any data type. And then, interfaces cannot be instantiated. So, pag nag-interface ka, yung mismo interface class, hindi mo siya pwedeng i-implement. Hindi mo siya pwedeng i-instantiate. Yung partially, ibig sabihin, hindi lahat ng method in-implement mo within that class. Oo, sir. So, a class that implements an interface is partially must be declared abstract. So, for example, merong ka lang, you have, sa interface class mo, may 4 ka na methods. Tapos sa implementation class mo, 2 lang ang in-implement mo. Public abstract. So, automatic, kailangan mo gawing public abstract daw. I mean, abstract pala. Abstract. Hindi. Ano public? O Wala na. So, wait lang. Rules on interface yan, no? grabe. Yung ulan na-discuss yun. Dea. Nawaga. Ano ba Dea? Wala na eh. Biglang nag-iba yung... So, doon muna tayo sa an interface can extend several interfaces. So, nasaan ba yun? Saan yung kanina yung sample mo sana? Ito, interface implementation. So, isa lang siya, di ba? Isa lang, in-implement niya lang si interface 2. Sige, hanap pa tayo. Interface 3. Interface 3 to interface 1. So, ito yung mga different interfaces natin, ha? So, ayan, no? Tingnan nyo. Interface 1, extend interface 2, and 3. So, interface na siya, nag-extend pa siya. In-extend niya si interface and interface 3. So, ito, inheritance, Interface 2, interface 3. oo. Nag-inherit siya ng dalawa. Dalawa yung in-inherit niya. Oo. Ayun yung may enhance mo pa yung ano. Mm-mm. Pero kasi si interface kasi, hindi mo siya pwedeng instantiate. Oo, hindi nga. So parang niran mo lang kung So, ano ginagawa niya. Nagsama mo na yung dalawa. Ayan, no? Tingnan mo. Niran ka lang. Pero Interface hindi mo pwedeng implements interface 2 kasi instantiate. to eh. Process. So, pero kapag, hindi siya interface, isa lang beses siyang mag-extends, di ba? Kaya ito yung an interface can extend several interfaces. Interface can be implemented. Tapos, interface can be implemented by any class. So, ito na yun. So, Yun nga nung class na nag-implement ng yan. okay, yan. Public class. Ito, ang class implements. So, kung gusto mong i-implement mo din si interface 1, ganun din naman, yan. Tapos, sasabihin niya, add and implemented methods. So, yan yun. So, Na lahat. nakita, di ba si interface 1, in-extend niya si interface 3, tsaka si interface 2, kaya ito yun, nadagdag. Kasi ang laman ni interface 3, yan, I3, 1, 2, 3, di ba? Tapos si I2, ito na yon, method 1 and method 2. So, kaya inano niya din, nakuha niya. Kailangan talaga i-declare yung mga ganyan kayo. Alin? Di ba, I mean, di
Di ba dun sa interface, nakalagay na yung mga method. Mm. Kailangan talaga lumabas dyan sa Oo, kasi i-implement mo siya, di ba? Mag-execute. class. Oo, yun yung mag-execute eh. So, pag tinapag mo yung ano mo, wala kang gagawin. Anong gagawin mo doon? Parang So, sequence lang natin. Kala ko kasi pag nyari implements, pag sinabi, parang kinol niya na agad. Hindi kailangan pala Hindi pa. i-define ba? Oo. So, yung implements mo, dyan mo ilalagay yung mga instructions, yung mga statements na ano. Sir. So, dito na, for example, item method 1, so, system print out. Tapos, iba din dito, iba dito, di ba? Iba sa loob. Pero, di ba, auto-generated yan. Pwede kang magbura dyan. Oo. Yan yung dalawang Ayun yung magiging method partial. lang yung gusto ko. At yun nga yung sinasabi ko. So, gusto mo ito lang, di ba? Abstract na siya. So, ito lang gusto. So, Ah. i-comment out natin to. Sige nga. Yan. So, sasabihin yan, Basta gawin Oo. mo siyang abstract. oo, yan, no, make type abstract. Sige nga. Oh. Okay. Dun lang, yung class mismo. Oo. Okay? Huwag mo na. Di nga eh. Kaya-kaya ng Julie. Yung mga oo ko. Oo lang yun. Walang laman yun. Buti kung ganyan lang sa pag... Tiwala lang sa auto-generate. Auto-generate. Paglalagay ng implementation dun sa anong gagawin niya, di ba? Yun yung mahirap. Oo na lang. At least may auto-generate yung mahalaga. Tapos, lalagyan ko dun. Bala na. Print line. Tapos, puro system out na. No? System out na. Sana natin mo Wala guys, system out. Tsaka break. Continue. So, ito nga daw yung reference casting, guys. So, reference casting is converting a reference data type to another. So, reference casting is only allowed between classes that belong to an inheritance chain. So, ito yung kanina nating pinakitang yung casting. So, reference casting is useful in many programming situations as it allows a reference variable of a specific type to point to a different subtypes of object. So, yun nga yung kanina. For example, si user, tapos mag-ano tayo, na ang natin is yung subclass niya equals new, guest user, and then user2 is equals to new admin user. Okay. Sample na lang. Yan, sample na lang. Ayan nga, si upcasting is a conversion up and then inheritance hierarchy. Okay? Ito CP ay reference variable ng person. Tama. Assuming student daw is a subclass of person. So, yan. So, pwede to, di ba? Kaya nga person is new student. So, pwede din na person, then gawin na natin itong person P1 is equals to new student. Tapos, person P2 is equals to new User. user. Pwede yun. Puro upcasting lahat yun. Oo. Yung downcasting, yung pinakita na natin kanina. Explain mo. Good day. Sige, doon tayo sa Si person. Yan. Saan na yun? Si person pa din yung kanina eh. Pala hinati natin. Ano pa lang to Pala sa interface. Polymorphism and inheritance pa lang to. Meron pa tayong abstraction and encapsulation. Which is madali naman na. Nabanggit ko na kanina eh. Paano ba tayo use ng encapsulations? By getters and setters. Tapos yung abstraction yung kanina. Explain mo na lang kung paano nangyari yun. Alin? Yung kanina. Yung abstraction. Sige. Ano natin yan? Wala ba tayong sample? Ito, may sample naman tayo dito. Yung downcast muna. Downcast. Saan nga ba nakita yun? Sa user yan. Si P1 ay identifier ni person. Tama ba? Variable, ito si P1. Variable ni person. Di person yan. So, yan. Ginamit lang natin. Upcast, tas downcast. Kasi Ito si P2 na. So, yan. Pero kasi hindi to madalas gamitin downcasting na to. Downcasting. So, usually, ito talaga upcasting. Kasi nga nag-inherit. Kasi tingnan mo, ito, naka-ano na siya, new user, tapos, di ba, itong person to. Tapos, i-ano mo lang siya as user ulit. Parang yun yung panggawa ng user. Okay.
So, try na naman natin to P1 to. Oh, Copy-paste na naman yan. P1 yan. Oh, 'di ba? So, si P1 ito, si person. Tapos, ilalagay natin siya as user. So, si user na siya ngayon. User na. Although, si P1 is a person. Ito. Pero user na din pala dahil dito. So, i-comment nga natin muna to. Hindi ko minsan. Kasi sinet ko siya. So, yan. So, nawala na to ngayon. Si Yuan sa... Kasi ito, sa taas, person pa siya dito o si P1. Person pa siya. Tapos gagawin natin siyang user, ganyan ang ano niya. Eh, kasi dito, nung dumating na dito, naka-user na ngayon si P1 eh. So, user na talaga to. As new user mo na siya. Oo. So, ito din, kapag si P2, naka-user na yan. So, originally P2, yan, user na yan. So, user na talaga siya, tapos, ini-user pa ulit. Pero kasi pag wala to, kasi nga ito upcasting. Napansin, ano, di ba? Si Kasi- user, ayan, yung user na yan, ginawa natin siyang person by upcasting. So, si P1, talaga, person yan, di ba? Originally person talaga siya. Tapos, ngayon, itong si user na to, ginawa natin siyang person. Ini-store natin siya as person. Tapos, ito ulit, Si person. oh, yan. Yung user na to, inagawa natin siyang person. Oo. Tapos ngayon, user na nga siya, di ba, user na nga noong una. Tapos ginawa natin person. Tapos ito, ibabalik natin siya to user. So, ganun yun nangyari. Okay? Ah. Okay. So, parang umikot lang siya eh, di ba? Umikot. Oo. Pero si Yuan kasi is variable name user na. Kaya ganun, di ba? Hindi, si P1 kasi is person yan, no? Hindi yung si Yuan. Yuan. Si U1, user talaga yun. Ayan. User. User na kasi siya. Pero parang sasabi niya, yung dating user na ginawa mong person, tapos Tapos pinalik mo babalik siya. mo. Babalik mo pa as user. Umikot. Ayan, downcasting is, ito na pala eh. Ayan. So, na, ano yan, pag nagko-code na kayo doon, yun na ano yan, maalala na, oh, downcasting. Di pa rin? Ang ganda pa siya. Ang ganda pa ng downcasting. Oh, downcasting ito. Ano nga yun? Oh, oh, that's the end of this module. Pwede ginagamit ang daw. Okay? Share mo na. O, sige, CR. Pwede na mag-CR. So, tanda yan, 2:10 na ha. 2:10 p.m. Kung gusto nyo makawin ng maga, it's up to you. No? Balik ako agad. Anong meron? Ha? Anong 210 tapos? CR mo na. Hindi kasi mag-break eh. Break muna. CR breakdown muna. Anong oras tayo matatapos, Ken? Mga past 3 siguro. Yay! Wait. Pero kung madami kayong action. So, this will be the second to the last topic for today. So, after this, so yung encapsulation na, and then after that, ano na yung second graded exercise. Okay? Okay, so, ayan na. So, at the end of this module, so, dalawa lang ang objective natin. So, define the concept of the software abstraction in object-oriented language, and then define abstract classes and their use. Software abstraction. So, based on our previous discussion, so abstraction is the process of reducing or simplifying information or a concept in order to retain what is relevant to the current context. So, data is abstracted by high-level language constructs such as numbers, letters, and others. Then, functionality is abstracted by presenting interfaces that hide complex logic or algorithms, such as functions and methods. So, yung interface pala kanina is a form din of abstraction. Kasi,
di-display na lang natin, i-present lang natin yung mga methods niya. Pero yung implementation is actually nasa implementation classes. Okay? So, abstract class. So, an abstract class, yan, that provides common behavior across a set of subclasses. So, parang din siyang, yung parang parent class din siya. So, but it is not self-designed to have instances of its own. So, yun yung pinagkaiba niya sa parent class. So, si parent class, pwede siyang ma-instantiate. Si abstract class, hindi pwede. Ang ma-instantiate mo lang is yung nag-inherit sa kanya. Okay? So, yung pinagkaiba ha, wala yung parent class natin is actually, di ba, is yung person. So, hindi natin siya dineclare as abstract. So, siya, di ba, pwede tayong person P1 equals new person. So, si abstract person na, papalagay natin abstract person. So, ayun yung pangalan ng class, abstract person. Hindi tayo pwedeng maging abstract person, AP1 is equals to new abstract person. Kasi nga, abstract siya, di ba? Abstract. Pero pwede natin gamitin yung mga methods. Magagamit nyo yung methods, yung nung na-inherit sa kanya. Kung si abstract person, in-inherit ni, paano ba? Ibang klaseng person. Basta nag-inherit sa kanya. Sige. So, kasi familiar naman siguro kayo doon sa abstract sa yung concrete. Sa sa English ba yan? Abstract and concrete. So, si abstract is parang yung idea. Si concrete yung actual. So, kaya hindi siya pwedeng instantiate si abstract class. So, ang concrete doon is yung mag-i-inherit sa kanya. Okay? So, an abstract class is designed as a template. So, para din siyang interface. Template din siya. For other classes to follow by dictating behavior that must be implemented by its subclasses. So, an abstract class is defined using the abstract class modifier. So, yun na yung kanina na may abstract. So, di ba yung na-demonstrate natin kanina na yung interface, yung implementation class niya, na kapag ayaw natin na lahat ng nasa interface is i-implement natin, so automatically kailangan natin gawin siyang abstract class. So, parang siyang implementation. Okay, so inheriting the abstract class, so ganyan lang yun. I-extend mo lang yung abstract class na yun. So, balik muna tayo sa abstract class. Let me check. Abstract. May mga ganyan. Okay, and then inheriting the abstract class. Sample tayo. Ano nangyari? Okay, so ito. Hindi natin si user. So ito ibang user na to ulit ha. So nasa module ano na siya, yung module for abstraction. Our point is auto-recovery. Okay. So, this one, dineclare natin si user as an abstract class. So, meron tayong username, password pa din.
the field, which is a private field. And then, meron tayong constructor. And then, here are our ito lang ang method niya. So, napansin nyo, wala tayong getters and setters. So, makakapag store lang tayo ng username and password via the constructor, which is the user method. Yan. Pero pwede natin silang ma-retrieve using to string, pero display lang siya. Display niya yung username sa password. No, nakita nyo na to. Meron na tayong login and may log out. Gagamitin na ba yan sa exercise 2? This username class. So, ganyan tayo mag-abstract class, ha. So, pag tinignan ko siya, parang normal na naman siya na class. Oo, normal siya na class, except na may abstract siya. Word. Oo. So, makikita natin ngayon, pag kinilig natin tong guest user, which is naghahang pa, so, makikita natin kung ano yung pinagkaiba niya doon sa before na user. Okay. Let's wait for the PC. Yung PowerPoint. Naka-list ka kasi yung Hindi yung record na niya PowerPoint. arguments mo, same name na. Username at saka yung password. Yes. Ang lalag lang sila. Kung hindi mo nalagyan ng this, okay lang yun. Mas okay, sir. Malilito siya eh. So, Pero pwede siya mag-work. accepted naman siya na username din. Ayan natin, ha. Yan, accepted siya. Kasi mag-blue naman yan. Ayan, no, nakita mo. Emulator lang. May warning yan. Kasi talagang yun. Bumibigay na itong ano. Pero same result pa rin kahit na ano. Ito, sir, pinag-ano yan. Kasi malilito talaga yan, eh, oh. Qualify left-hand side, qualify right-hand side. So, alin dyan si ito, o alin dyan yung ito, yung pinasa mo. Pero pag ginagawa mo, parehas din lang, di ba? Pag nilagay mo sa kabila yung this. Is, ang mangyayari niya, sir, baliwala na ngayon to. Magkaiba yun, sir. So, kasi ito, ini-nasa mo. Ito naman, ang gagawin mo, kung ano yung currently na nandito, i-store mo doon sa ano. Eh, palagi itong null, di ba, initially? Parang from right, pinapasa mo sa Mm-mm. dyan. Papasahan Okay. na natin. So parang magiging null si yung Yung username mo, makikita. argument na binasa mo. Okay, yes. Kung ano na nangyari. Si username na palitan ng this. String this. Control Z. Control Z lang, ang tagal na. Yeah, may nuggets na. Pero warning lang siya. Warning yan, sir. Tatakbo siya pa rin. Tatakbo pa din yan. Na tamang result pa rin. Posibleng Posibleng hindi. hindi yan. So, crazy. Maano nyo na lang, trial and error nyo na lang yung malalaman. Bakit? Yung this kasi pertaining sa taas. Oo. Basta nilagyan mo ng this pertaining ito sa class variable. Correct. Di ba naman may default siya na Pwedeng hindi na ako gumawa ng exercise. Correct na ako sa this. Matakas na. walang tag. Okay, ano talaga itong recording? Napatagal sa atin. Okay. Papalit. Sabihin mo kasi kay ma'am, total, lagi naman ako nag-training. Baka pwedeng i-upgrade nila laptop ko. Okay, guys. Oh,
Tama-tama, hindi pa Wala naman. kang quiz. Wala pa naman. Wala pa naman. Wag na lang. Ang bait niya naman. Mabagal yung ano eh, mabagal yung PC. Ayan. Hinihintay ka So, abstraction na tayo, ma'am. So, here, yung abstraction is actually a class lang din. A simple class. Ang pinagkaiba niya is may abstract siya doon sa taas. So, pag dineclare mo siya as abstract. So, paano ba siya in-extend? So, in-extend mo rin siya katulad ng simpleng class. So, extends user. So, supposedly, di ba ito, guest user is a constructor. Tapos, itinawag lang ulit natin yung constructor ni user, which is yung username password. So, ito yun, di ba? Balik tayo kay user. Ito din yun. So, kaya tinawag natin super username password. So, try muna natin tong i-comment. So, ganyan yan muna. So, in-extend mo si user. So, magre-read ulit yan. Sasabihin niya, add unimplemented methods. So, automatic, ito na yun. So, lagay ka lang din. So, napansin nyo dito, ang nakita niya lang na methods is ito. Bakit? Kasi ito lang yung naka-abstract. So, try natin gawin tong abstract. So, ano sabihin yan? Remove abstract modifier. Remove method body. Alam nyo kung bakit? Kasi, meron ng toString eh. Yung mga object, automatic may toString siya na method. Si object talaga, yung pinaka-superclass natin, yung object na yun, may toString na siya na method. So, palitan natin to ng toStr. Nag-error pa din. Bakit kaya? Kasi, remove method body. Okay. Kasi unless i-ano nito, sige, take natin. Yan. So, add implemented methods. So, magkakaroon tayo ngayon ng ayan, to str. Pagdating dito, kay abstract, wala pa rin siya. Anong sinasabi ba? Bakit nag-return siya? Alam mo, ayun. Kasi, may method body siya. Supposedly, dapat para din siyang interface eh. Tumatawag na siya ng method. Oo. Ibang class. So, pag inano natin to, yan. Actually, kahit pala to string to eh. Yan, pwede natin yan gawin eh. Yan o. To string. Tapos naka-comment na ba to? Ba't ganito? To string, Pero tapos blue pa rin. Hindi yung ano, Kent, yung remove method curly. body. Yung curly. Tama, yung curly braces. Ako, Kent, dapat talaga ata hindi na ako mag-exercise ko. Yan. Pwede ba ganyan? Sige nga. Pwede yan. Basta masasama yung ano. Ay, So, ganito gawin mo. Yan. Tapos, ganito na lang pala gawin ko. Para mas madali. Diba to str to. Then, to string yan. Originally. Tapos, create na lang tayo nito. Create tayo niyan. Ito, originally, hindi siya na-abstract. So, ito, bakit ulit? maglalag ka na. Ayun, kasi save nito. So, kaya siya nag-error. Same name. So, ito, yan. So, tanggalin natin muna yung abstract. So, nag-error siya dahil add body. So, kapag hindi mo siya dineclare na abstract, kailangan mo siya lagyan ng body. Or else, i-abstract mo siya para wala siyang method body. And dito naman, nag-error to kasi hindi pa natin
in-implement yun. So, ito yun. Okay? Yan. So, okay na siya ngayon. So, kinaibahan ni abstract class kay interface. Kasi si interface, puro methods lang, di ba? Si abstract class, pwede tayong mag-create ng constructor, and then pwede din tayong magkaroon ng method, pero hindi dapat naka-abstract. Kung gusto mong merong laman, method body. Mas lahat na naka-abstract. Lahat na naka-abstract dapat Sa, i-inherit or i-overridden ito. Tapos, Ken, yung mga, di ba dun sa abstract class mo, yung mga abstract na method doon, gagawin nyo lang yung mga process, no? Yung process nung kung saan man yung method na yan. Ito, Oo, kunyari yung C2string, di ba meron yung sa parent? Kung ano yung ginagawa niya doon, yun lang din yung gagawin niya. ito kasi, dineclare natin as wala siyang laman, di ba? Oo. So, dito mo pa lang gagawin kung ano yung gagawin niya. statements. Interface din. So, abstraction sample tayo. Ito na pala yun. Takal. Yan o, tingnan mo. User, new guest, user. So, di ba yung dati, pwede tayong mag-user, user is equals to new user. So, since si user natin is abstract class na, hindi na siya pwede. user2, for example, equals to new user. Ganyan. So, lagay lang din natin to sa loob. Yan. So, nag-error siya kasi, ayan, cannot. Okay, cannot. So, cannot instantiate the type user kasi nga si user is an abstract class. Okay? So, kaya, kung gagamitin nyo to, so, si user tayo, meron tayong guest user, and then meron din tayong admin user. So, ganun na yun, ha? Nakikita nyo na. Ayan na. Bibigay mo naman sa amin yun, di ba? Oo. Ito, merong naka-note dito. If a class is declared abstract, it cannot be instantiated. So, yun na nga rin pala yun. So, katulad lang din dito yun. Yan. So, hindi nyo na ano yun. Cannot instantiate this. So, pwede ko na palang i-delete to. Maganda yung papasok mo sa amin. Hindi yung pwedeng baguhin. Napansin, ginaganda niya yung inaayos niya ba after niya. Kasi ibibigay niya sa amin. Ano yun? Di ba ibibigay mo sa amin yun? Oo. Paste na lang. Kaya naayos ko daw. Kaya inaayos mo after mong gulo, inaayusin mo. Oo, kasi para ano pa din, ayos, may readable pa din siya. Kaysa yung marami tayong inaano, dagdag, so nakalimutan nyo na kung saan ginawa to, di ba? So, ito, may sample din tayo dito na bank. So, si bank is actually, Pinapalambot ko parang bulalo yan eh, malalambutin mo. o yan, naka-class, ano siya, yan, abstract class na bank. Tapos, meron tayo abstract na method na get rate of interest. So, si bank, ang kanyang mga nag-inherit sa kanya, yan, for example, si BDO, si BPI, si Metrobank, si PS Bank. So, kaya ito yon. So, check natin yung iba. So, sino ba natin yan? Metrobank. Yan, o. So, in-override niya yung rate of interest. So, return niya 7. So, yun yung interest ni, ni Metrobank. For example, For example lang naman yan. Tapos, si BDO, 9. Mas mataas kay BDO. Tapos, kay BPI, 8. So, sunod-sunod lang naman yan. PS Bank, 6 o 10? Anong basihan mo dyan? Wala, 10. Buhay ba yun? Sunod-sunod lang yan. Parang gusto mong maglipat ng bangko ah. Yes, bang tayo. Hit bank natin. Loan daw yan. Ano ba yan? Interest rate yan. Oh, yun, di ba?
Tapos, nasaan na? Ito na yung sample natin. So, kaya nung sample ako dito, o yan, bank is equals new Metro Bank. So, pag sinis out natin, yan, magkakaiba na to ngayon, di ba? So, magkakaiba sila ng value na i-return. So, try natin i-run. Instantiate ko. Actually, pwede naman wala to. Pwede nang direkta dito eh. Kaya lang kasi nga, inaano natin na inaano siya, ini-store itong bago dito. Kaya, inaano natin dun sa taas. Argument mo. Oo, para ano lang, medyo malinaw tayo na ito, yun. Ito rin, ito yun. Kasi parang instantiation na rin yan. No? Oo, ito. Hindi ba parang duplicate? Nagdo-duplicate. Ay, hindi yan. Yung mga ganyan ako ginawa. Dapat sa PS Bank lagyan mo lang. Lipat na. Oo, yan o. Tignan mo. 7, 8, 9. So, nagbago sila ng mga interest rate. Kasi nga, yung pinag-override mo, magkakaiba sila ng value. So, ito, bakit nga ba lumabas si constructing a user? Kasi doon sa constructor, dito, ni guest user, may ano doon, system out. Oh, nasaan? Wala, di ba? Na kanino kaya yon? Nasa parent niya, syempre. Si user. Oh. Tingnan ng guest user kasi yung pagkakatig sa pinakataas na. Yung sa guest user. Oo, sige. Yun lang. So, ito rin naman yun. Where are you? Tatanggal yung ano mo, record mo kita. Oo nga. Wala. Sayang. Hindi. Nasira na yung mouse mo. Yung mouse pointer na wala. Saan na Bakit yun? hindi na gumagana yung mouse mo? Nakapuli. Kapag ni-check nyo naman pala yung ano, yung slides, yung mga yung PowerPoint, di pa may mga notes sa ilalim. So, bawat slides yun, sometimes may mga refer to kantong Java. So, kung sample. Finish Java sila. Yung mag-pick na exercise ko. Hirapan pa ako, hindi ko na-continue. Oo nga, mami. Baka nahirapan pa kayo. Nasaan yung sample nito? Ayan na. Nandun naman sa PowerPoint. Ba talaga si Ken? Alagang Ken? Alagang Ken yan, ma'am. Alagang Ken. Tingin pa ako na. Kasi yan, para di nyo, ibig sabihin, di nyo na ba? Oo. Actually, hindi ko alam. Isa pa yun. Ako tinignan ko. Points ba yun? Tapos tinitingnan, hindi ko napansin. Nakita ko yung iba, men. Pero hindi ko pinasa lahat ng sinahanap ko na lang yung ano. Nagdepende lang ako dun sa name ng class. Oo, yun. Doon na lang ako. So, nagdepende ako sa mga sample. Wait. Copy-paste. Ba yan? Google. Oo, ako kay Google. Nalungkot nga ako eh. Hindi ko kailangan mag-google. Pag doon ako
comment ko eh. It's a movie. Yung sa hindi naglulog-log na hindi ko dahil lang pala sa return na yun. Uy guys, tagal. Saan mo sinawal yung slides ko? Doon din sa sa SharePoint din. Sa SharePoint. Oo. Akala ko sa... Di ba may presentation deck doon? Batch 2 nakalagay. Ibubuksan ko nila ngayon. Ano nangyari? Nasa na lahat yung mga samples mo? Sa ano? Hindi. Yung samples ko per ano lang, per module. So, magsasend ka ulit ang bago. Oo. Yan yung inaayos nyo. Talaga nawala Yung sisend nyo. Di ba, Ken? Alin? Yung inaayos mo yung sisend mo, di ba? Ito? Oo. Oo, yan. Ito nga yan. Yung inaayos ko. Yan. Guys. MG. Yan na. Rules na dapat tayo eh. Rules na eh. Ayos na talaga. Tapos a-arrange na namin yung mga method. Ano, ayos na yun. Training pa tayo. Sequence na. Kung alin na lang yung mauuna, kung alin yung classes na. Identify mo yan. Alin dyan yung parent class. Dapat ba ganun na lang? Hindi yun ba? Parang connect the dots. Hirap. Hindi ka lang nun. Tanggap tayo. Sabi, ang hirap eh. Dire-diretso na eh. Statements lang at saka. Diba nag-dinopen? Baka-rage ang yun. Hindi, kanina pa yung rage ako eh. Yung ano talaga to. Yung recording. Malakas baka ano siya eh. What happened? Ako, ano to? Do you want to change the color scheme? Kanina dito lang lumalabas siya na. Ba't yan na lumabas? Sa kabila ng screen na lumabas. Ibig sabihin, gusto na talagang ipaano. Dito gumagalaw. Dito naman sa screen ko ayaw gumalaw. Sino kayo maasahan ko para dito sa exercise? So yan na ha, ito yung abstract method. If you want a class to contain a particular method but you want the actual implementation of that method to be determined by child classes, you can declare the method in the parent class as an abstract. So yun yung ginawa natin. So sa user, yung mga method niya naka-abstract. Tapos ang implementation niya nandun sa mga child classes. This abstract keyword is used to declare the method as abstract. Then place the abstract keyword before the method name in the method declaration. Okay, an abstract method contains a method signature but no method body. So, kaya nag-error kanina ito string natin kasi dapat method signature lang. Then, instead of curly braces, an abstract method will have a semicolon at the end. So, rules daw. Abstract classes may or may not contain abstract methods. Example, methods without body. Public void yan. So, but if a class has at least one abstract method, then the class must be declared abstract. So, for example daw yung class mo, so hindi pa siya abstract, di ba? Pero, nag-declare ka ng isang abstract na method. So, you are forced to make that class abstract. So, if a class is declared abstract, of course, ayan na, pinagkita kanina, it cannot be instantiated. And then, to use an abstract class, you have to inherit it from the another class. So, yun nga, si user, si guest user, and then, pwede nating i-instantiate si guest user. Provide implementation of abstract methods in it. So, if you inherit an abstract class, you have to provide implementations to all the abstract methods in it.
bakit mo nga, Kailangan- bakit ka kailangan- nag-declare ng abstract method? Yun. Eh, di ba Bakit wala kailangan? kang wala siyang body. Mm. So, Bakit yung kailangan bakit mo kailangan So, di ba nga si abstract class is parang di siyang interface? So, kumbaga, parang instead na mag-create ka ng interface, you can use an abstract class. So, parang nandoon na din yung mga, tawag dito, yung mga methods mo, kaya naman ang implementations. And also, since nga yung abstraction, di ba, is hiding the process. So, kaya, ine-expose mo lang is yung mga methods. So, interface can be considered as a... Oh, abstraction din. Wala siyang... Hindi mo lang papakita kung ano yung ginagawa specifically ng method. Oo. Wala siyang parang yung pinaka objective na kailangan mag-abstract dahil yung naging way. Hindi, kasi nga, yun, you are free. It's either to use interface or you use abstract. Parehas lang. Wala akong makita difference. Interface. Oh, yung interface nga kasi, di ba, puro methods lang. Yung abstract, pwede siyang class, so pwede siyang ma-inherit. So, pwede ka rin ibang bagay. Oo, sa abstract class. Sa interface kasi, kuha ka lang ng kuha ng mga methods eh. O, di ba? Oo, puro methods lang kasi. Yung list of methods ng interface. So, okay. So, yun yung tapos na yung abstraction natin. So, next one would be Ikaw lang. Dalawa, mukhang nakukuha. Hindi mo na, piloso po ngayon mga tanong. Ba't kailangan pa niyan? Hindi, di ba? Kasi yun yun, nakita mo na sa kulog na body, pero wala siyang body. So, parang gets clear lang sa'yo. Pero may minus points pag hindi gumamit ng abstract. wala naman. So, bahalang mamili kung abstract or interface. Oo, or kung yung simple class lang, puro normal class lang. Normal na lang. Hindi matanungan eh. Pero tayo na normal class. Okay, so this would be our last topic for today. So, OOP principle encapsulation. So, our module for this is, describe the OOP principle of encapsulation and then explain the use of access modifiers in support of encapsulation. Okay, defining encapsulation. So, binding and hiding of data. So, it's a mechanism of wrapping the data and code acting on the data together as a single unit. So in encapsulation, the variable of a class will be hidden from other classes and can be accessed only through the methods of their current class. So ito na yung mga getters and setters. So encapsulation reduces the complexity of a system by separating the concerns of an object's interface with the object's implementation. So implementing encapsulation. So ito yun. So, declare the variables of a class as private. So, kaya yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina. And then, provide public setters and getters methods to modify and view the variables values. So, alam namin natin yung shortcut on how to generate the getters and setters using the Eclipse IDE. So, ganun lang natin siya gagawin. Then, access control. So, ito yung mga access modifier. So, question ako, ilan ulit ang access modifiers natin? Apat. Ano-ano? Public, private, protected. Ay, prohibited, protected. Ano? Yung last one? So, lagi rin nakakalimutan yan. Madalas kalimutan. Public. Ng mga developers, madalas din makalimutan yan pag sa interview. Ano? Sirit. So, yung default or yung no modifier. Default pa na. Okay, so, yan na. So, an outside object should not need to know about the details of an object's implementation in order to send messages to the object. And then, these public interfaces must make sure that the modifications made to an object state adheres to the intended design that the object class. I can't find a network connection. Please connect and try again. Ako, hinahanap ko na.
Yan yung Yan yung sinasabi namin. Alam mo na, naniniwala ka na kung ba't niregalo sa'yo yan. Oh, ito ano na yung access modifiers. Nakakount sa recipient actually. This class can be accessed. Ito. Okay. Ako na naman. Mag-report kasi. Magandang regalo yan Ako, alam na. Alam ko kung saan makakuha na. Pati laptop Sino mo bang papatrack mo? Oh, yun. Baka ano pa to. So, ito yung mga access modifiers natin. So, parang copy-paste lang to dun sa previous slides. So, ayan. Default or no modifier. Okay? And then, ito yung parang matrix. Within class package, outside package, by subclass, and then outside package. So, kapag yes, ibig sabihin na-access niya. So, si private, within class lang. Pwede. Pag default, within the package. And then, pag protected, outside package, by subclass only. So, ibig sabihin sa subclass, pwede ma-access kahit na outside package siya. Kahit nasa ibang package. Ito si public, ayan, lahat, all throughout. So, ayan yung ano niya, matrix niya. So, mag-start tayo kay private, default, protect, tapos within class, within package, outside package talaga. Then, YYY, yan. Talay na. Yung pinaka-protected pala is private. Sorry. Pinaka-restricted is private. Yan. Tapos default. Pinaka-protected is Nalito rin ako. Default is private. Naka-default pa. So, ito na yung setter methods. So, alam naman natin na yun, di ba? Oh. So, other, ano sa kanya tawag is mutator methods. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman siguro siya nag-mutate, pero mutator siya. Not all private attributes require setter methods. This should depend on the design. So, nabanggit ko nga kanina, pwedeng may setter lang, pwedeng may getters lang. Yung isang method, yung isang attribute or isang field. So, this method should strictly control how the fields are modified and perform appropriate validations on parameters passed. Yan. Anytime an object's attributes are modified, the object should validate the correctness of its state. Okay, getter methods, ito yung mga access or methods naman. So, just to get the values or to return the values. So, like dun sa setters, not all private attributes need to have getter methods. Then, getter method should always return just a copy of the values of the attributes and not the attributes themselves. So, ibig sabihin lang nun, napansin nyo tong yung getters and setters natin. Di ba ang nire-return niya is yung walang this? So, yung ibig sabihin na copy lang siya. Hindi siya yung actual. Which is, ayaw natin magpakita. Magaling. Not responding. Dami mo kasi nito. Notes today. Share the notes. 35 pages. Mas marami pa sa slides. Kumalay ko sa'yo. Hindi na kanya recording eh. Lahat. Oo, lahat. Ano pang pinag-usapan natin? Na-transcribe na yung ano. Lahat ng pinag-usapan.
Bumalik ilay. Paano naman kayo napunta sa kilay mo? Sa mock niya. Ito na guys, so benefits of encapsulation daw. The fields of a class can be made read-only or write-only. Kasi nga, pwede nating kung ano lang yung may getters at kung ano lang yung may setters. A class can have total control over what is stored in its fields. Encapsulation reduces the complexity of a system by separating the concerns of an object's interface with the object's implementation. So, parang itong line na to nabanggit na rin kanina sa mga previous slides eh. And then design according to interfaces. So, an object is known to other objects from an outside view or through its public interfaces. So, doon siya na-access via public interfaces. And then, view the design of an object from the outside first before worrying about the details of its implementation. So, yun daw. So, parang i-view muna natin kung paano siya i-ano sa outside before na tayo mag-implementation. Kung paano natin i-present bago gawin yung actual implementation niya, yung mga logic sa mga methods. And then, by designing public interfaces, you first define the contract on how the instances of the class is supposed to be used and validation that must be performed. So, kaya inuuna yung mga interface para alam na natin, enumerated na natin kung ano yung mga dapat niyang gawin. So, high level. So, overview. Ito yung mga kailangan gawin ni interface ko. Parang outline. Oo. And then, after that, so, mag-create tayo ng implementation class na yun yung pa-process na kung ano yung dapat gawin. Okay? Yung isa lang naman, di ba? Yung isang interface na Pwede. application. It's up to you na. So, after this slide, ito na yung next natin na exercise. Ang hirap! Clue. So, ayan na. Explain. Instead of using string arrays to store user info, now use array of an object. So, custom class na. So, ito na yung user class. And then supposedly, we have two types of user. So, yun na. Si guest user and then si admin user. So, make use of OOP principles in your designing the custom classes. So, ikaw na bahala. Pwede mo mag-use ng interface and abstract classes and then inheritance and other such as encapsulation and abstraction. So, ito na ulit yung logic natin. So, when admin user successfully log in, still display the successful login in message. So, yung message nung previous natin, so successful, tapos, then display all the stored users info. Yung, kumbaga, yung dun sa una, yung lahat na nasa lookup mo. Oo, lahat ng nasa lookup mo, i-display mo pag admin user ka. Pag admin user, yung nag-login. And then, kapag guest user naman, pag successful login siya, displayed pa din daw ulit yung successful message, kung ano ba yung successful message na ginawa natin noong previous exercise, and then, yung info niya lang. Yung info niya lang ang password. Ang gagawin. Tapos, yung username and password validation, yun pa rin. Kung paano i-validate. Balik sa base ng Name and password. Balik tayo dun sa So, same nung... So, same lang din. So, wala tayong dadagdag. dapat So, correct namin talaga yung ano namin. yung object lang, yung mga- object lang yung... Previous exercise. Dapat makorek namin yun. Instead of using string, use to store user info. Now use array. Check. Yung... So, ganun pa din na kahit hindi pa rin siya yung account lock, hindi pa rin So, yung tie up sa user. So, yung admin user, mag-a-assign ka ng Basta makatatlo ka lang na mali. So, Regardless validation mo sa of- So, mag-a-assign ka ng username, password para sa admin user. Ano? Tsaka yung guest validation mo user. pa rin. Oh. Yes. Tapos, yun yung iti-check mo dun sa Yun na i-check mo doon sa mo. lookup. Oo, sa lookup. So, parang yung Hindi, actually, So, may- yan, hindi, ganito yan, ma'am. Actually, ang lookup nyo, yun dapat yung magbavari. Admin user ba siya? Or guest user ba siya? Now, So, may- Tapos, yung lahat ng input mo, guest user lang yan. object na yung area. Diba?
guest use, ganito guys. Yung pinaka-lookup, so array siya ng user object. So, pwede siyang maging guest user, pwede siyang maging admin user. Yun yung lookup natin ha. And then, yung parang input users natin, ititreat natin siya lahat as guest user. So, madadagdagan pa. Hindi, Mag-check ma'am. pa ng ano. Oh, kasi ang mangyayari ito, user, di ba? user or Guest, admin. yung input natin is guest user. Oo. So, iba-validate natin siya kung guest user nga lang ba siya or admin user siya from the lookup. So, ganun ang mangyayari. So may identifier ka dun sa lookup na admin or ano? Yun na yung gagawin nyo. Paano nyo ma-identify na admin at guest user yun? Teka, yung input array mo, lahat yan, guest user. Oo. Kasi in the real world scenario, di ba? So, si user, di natin kasi alam yung lahat di ba? So, malalaman mo lang na admin siya kapag ni-validate mo na doon sa lookup natin or sa database natin. Diba? Ganun yun eh. Mag-assign ka ng isa siya kapag binali or Pag binalidate mo na doon sa lookup mo. Magsaset ako na kung user 1 sa admin to. O, pwedeng ganun. Kailangan mo iset. para meron kang isang user na siya yung Na siya yung admin. So, pag admin siya, i-display mo lahat nung nasa lookup. Yes. Kung user, yun lang current na user nito. Oh, yung user rin. Meron ka talagang object na admin. Yun yung actually yung pinakamagandang way. May object ka na admin user, may object ka na... Kasi once na mag-login si admin, madali na lang. Ayan, okay. Di ba? Kasi object na siya yung array. Mm-mm. Hindi na siya basta-basta... Ano ba tawag natin sa array lang siya Nova class. Oh, hindi lang siya string, Oo, kumbaga. hindi na siya string. Oh. Object na siya. Array na siya. Object siya. So, pwede mo yung admin mo. Nandun na rin yung chuba-chuba na siya. Mamaya ito mo sa akin. Bakit? Yun lang yung naisip ko kasi object of I-display mo lahat yan. array. Object na siya. Pero kung Tapos, Ken, yung mga details, kung Ano? display, stored users info. Ano yung mga users info? Ay, yun lang. User, depende sa'yo. Username, password lang naman. Pwede na sa'yo. Gusto mo magdagdag? Malay ko kasi sa kanya. Gusto niyo na meron security question. Security question. Gusto ko may security question. Di ba? Mahirap yun. Next niya eh. Wait, display mo lang naman eh. Wala naman sa validation natin, di ba? Kaya pwede mo nung i-display lang, security question. Tapos yung lock, sa makatatlong mali, kahit iba-ibang user. Mm-mm. Same pa din. Yun nga lang, plus Wait, ano, i-confirm plus na, admin kapag guest. nakatatlo, automatic ang message mo sa account is lock. Oo nga, yan na, oo. Kailangan sabihin na wrong username. Ang pangatlo, wrong user. Ande, ano ba yung last time? Wrong username tapos account is locked, di ba? Ganun na nangyari. Eh, parang kung natin, meron kang dalawa, di ba? Wrong username, tapos yung pangatlo, nag-account is lock na. Wala nang wrong Wala username nang yung ginawa wrong nila. Wala nang wrong Automatic. Ah, Okay na ano ba? Kung gusto mo mag-account, mag-wrong username pa rin. O parang nakalagay doon, Oo, kasi meron wrong. kang message, wrong username, tapos additional account is locked. O, ganun na lang gawin nyo. So parang doon sa pangatlo, doon ka mag-ano na. Yung input natin, same pa rin. Oo. Naka-ganun pa rin. Naka-ari pa rin. Naka-array pa din siya, kaya nga lang object na. Kung nadagdagan na yung successful Hindi na siya yung... O, di ba before, pag successful login lang. So, ngayon, idadagdag na yung, yung info. Bakit to store user, ibig sabihin mag-store Hindi ko pa ba na-add siya? Then, ano ba saan? Hindi, store automatic. user Pagka-admin ka kasi, Complete store store lahat details. eh. Kanya lahat. So, yun na yun. Saan yun? Pare, ito. Hindi kasi nga, to store user info. So, instead of using string arrays, di ba before, Saan lang ilalagay yung user info? So, pero yung input namin, same lang din. ano same lang Object yun? ba na rin? Ganun pa rin. Ari pa rin. Array siya ng object na. Object Oo na. nga, pero ari pa rin. Oo, array din, pero hindi na siya string. So, parang pinalitan nyo nga lang yung array natin ng into object. Object na mismo.
Tapos, yung sa validation natin, same pa din ang logic. So, papalitan mo lang siguro yung variable doon. Sa, Ano nga actually, no? O yan, so ngayon kayo na, sasabihin na lang niyo bukas. Hindi yung pinaka-logic kasi, dinagdagan na ng admin at saka case. kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagawa nyo na yung una, Parang ganun. mani na yung pangalawa. Kaya yung kaya nyo na yan. Tapos may mga samples pa. Apply yung una eh. Ano to? Mali to ng kasoy. Ano kalaki yung mali? Yes. Depende sa unang program kung tama. Damay-damay na. Okay, so may questions pa ba dito sa Ang twist exercise? down yan, yung gagawin yung username password validation ng program sa console. Ano yun? Wala mo naman, elaborate ba, di ba? Walang argument yan. Wala, joke lang ito naman. Kasi yung mga ganun. Mahirap i-run yun. Wag ganun. Kasi bubuksan mo pa yung ano. eh. Pasok ko pa naman. Basa ka pa yung ano. Gusto run. Parang batch yun ako. Oo. Pero Galing ako sa back. Maganda kapag Actually, yung ano, yung pag account is locked, pwede nyo nang i-incorporate ngayon dito eh. Yung sa username, Tugtong na mo. 'di ba? Kasi nga meron na tayong user, tapos pwede na tayong maglagay na feed doon na number of attempts. 'Di ba? yung sinasabi mo, so pwede na namin i-tie up yung ano, Oo. sa user niya. Oo. Huwag mo nang i-edit yan Pwede nyo nang gawin yun. Pwede Wala na siya i-tie dyan. up. Optional lang naman. Pero wala, since wala naman nga dito. So, optional yun. Oo. Sige, optional lang. Optional siya. Bago naman to si... Pero kasi yung ginawa ko, ganun na ata eh. Hindi ko maalala eh, na nakatayak na sa ano. Yung mapakita mo na sa amin next week. Kung yun nga yung nagawa ko nung ano, last. Pero ganun pa rin, pag successful, kung kunwari, hindi ka admin, successful yung Login login mo. mo, stop. Oh, display then stop. Oo. Display your info then stop. Ganun din End of kapag process. account is locked. So, Mm-mm. pag So nag-account is every locked, time may stop. nag-login, Oo. stop. Pag successful login, syempre, stop yun. Successful lang. Oo. Successful login na nga eh. So, apply nga yung ano, Yung previous na. reviews. Send mo yung tama rin. Oo nga, sisend ko yung ano. Parang ano, nilagyan na ng palabok. Yung previous pa rin yung nilagyan na ng palabok. Kaya nga. Yung object. O kaya nga. Kaya nga. Yung palabok, dalawang pilaw ng palabok ilalagay. Ganun kahirap eh. So, pwede namin copyhin yung exercise mo na isa-send. Pwede. Pwede. Tapos yun yung i-update. Oo. Kasi yun yung Kasi bagong mga theories and bagong mga ano naman eh. So, kayo na ba ang mag-create ng mga sarili nyong object, di ba? So, it's up to you na. So, pwede nyo gamitin yung previous na yung pinaresent ko kaninang umaga and then enhance na lang yung codes nyo. Enhance na lang yung codes na yun. Pero isisend mo yan. Yes. Teka, example mo ba doon nakataya sa user, hindi ba? Yung kanina, hindi yung kanina kasi naka-ano lang, di ba? string. Naka-string lang yun. So ano lang talaga. Mm-hmm. Ngayon object na. Oo. Parang same lang din naman kasi yung... Oo nga, same, halos same nga lang kasi nga binago mo lang. Object. Ha? Kasi object-oriented tayo, pre. Oh, okay, sige. Object-oriented. Guys, sinutulungan ko na tayo. String na lang. Bedsheet. Naging mo na bedsheet kasi. Ayaw lumambot. Matanda na yung back. Okay? So, no more questions? For now. For now. Okay, for now. Ang sarap lang mag-give Dapat pala idea. gawin na natin habang, ano, no, tapos. O kaya nga actually, habang nandito pa ako, pwede nyo nang gawin eh. Sige nga kung ikaw paano mo gagawin. Pasok na. Wala, kailangan balikan yung mga samples mo. Wala Wala na. balik din ako. Okay, yung samples, i-send ko by end of day. Mag-strategize ngayon, pero pagbalik natin End of sa mga day. una, anong nga ba? Kasi pauwi na rin naman nata kayo eh. So, send ko by end of day. Monday, traffic. Pero huwag ka magagalit pag nagtatanong kami ganyan. Ako nagano ba yun? Yan kasi. Nandandi kasi. Nagalit ba si Ken? Mga naman kasi yung question. Anong galit? Tanong ng tanong kasi sige. O hindi ah. Boy, isa lang tinanong ko. Kaya nga magtatanong sana ako na yan. Pwede ba magtanong kayo sa group chat para
Isang ko. Mas malapit na nga yun. Uy, mag-group chat tayo. Group chat sa Tayo mag-ano para record. Oo nga. Sa group chat ba? isang group chat sa Facebook. Sige, gawa kayo. Hindi nyo ako sinipot ng weekend. Gawa tayo ano, group chat. Sa Mm, Facebook. batch 2. Batch 2. Pero ba kayo group chat nun? Wala. Kanya-kanya wala silang pansinan kaya. Clinic kami. Diba importante yung teamwork sa isang ano? Mas madali kasi mag-copy-paste ng code sa group chat. Eh, ginandun din ako. Sabi, tatanggalin niyo ako doon. Ano doon ka ba? Wala. Yung nagsabi ka Ah, sa wala ba? Wala ba ako doon? Yung ina-edit namin group chat kami-kami namin. Yung isa kasama ko, isa hindi. Pina-play kayo sa kabila, baka magdudal na si Glenn. Gawa ng group chat. Hindi nga eh. Hindi nyo na nga yung codes ko eh, di ba? Yun na nga yung May minus basis na niya daw. eh. Yun na yung basis eh. Yun na yung minus. Wala minus yun. Ang tawag doon, code reusability, di ba? Diba? Pwede bang i-call ko na lang yung mga sample? Super usability na yun. Pwede naman nga yung user doon. Pwede yun na rin yun eh. I-call mo na lang. Mm. Yung Sarap guest na pag-usapan user. niyo pero pagbalik sa phone. Ako mali. Ano nga ba yun? Ayun, ang dami ko sinabi. Hindi ko maintindihan. Kailangan ko sa mabuhan din. Hindi ka ba ginagawa mo? Binabasa mo. So, isa-set mo siya dun sa ano yun. Ako ano? Pwedeng constructor lang. Di ba yung constructor, nakalagay na doon yung mga values. So, pwedeng ganun, pwede kayong mag-set. It's either use the constructor or the setters. Sa akin, baby ka naman tayo. Yun na lang. Kaibigan ko din naman sila. Ba't ibigay mo na lahat? So guys, Oo nga, pwede. Basta pag may tanong kayo, ay ano nyo lang tanong yun sa akin. Para kung kuwari nalilito kayo, tapos paliwanag ko. Ano sa mali ngayon? Hindi yung multiple users. Parang ano kasi. may tiwala ako Multiple sa'yo. users na mag-create ka. Kikreate ka ng instantiate ka. Ng user 1, user 2, user 3. Instantiate ka nun. Sino pa yung code? Tapos, Ayos naman yung code mo, break o yun na ilagay mo dun sa array, pinaka-array ng object. So, paano ba mag-array ng object? So, parang array ka lang din ng string. So, instead na string, yung yung may bracket, yung array na yung may square bracket. I mean, yung object na yung may bracket. Kunwari, Parang inom. inam. Inom. Inom. O, sige. Yun, object yun. Salita din. Hindi, sige. Hindi, para ano ko sa'yo, bakit mo yan na object? Ay, ano ba tatanong ako? Hindi, yun nga. Pinapakinggan lang kita. Basta yun naman. Malalaman natin yung titingnan ng code. Hindi. Wala pa akong code. Ano yan? Code yan ah. Ito yung kanina, pero di ba, hindi nga yung kay Ay, wala. Kaya nga sabi ko mamaya na pag nakita na natin. Okay, kung wala na kayong tanong, so i-end ko na din itong, Pasa na, pasa. itong recording. Natin yung second loop natin. Okay. Bakit? Ito yung kanya